Okay, magandang araw mga boss amo. Okay, so ito ang kauna-unahang Supero Podcast Live. History in the making. Yeah, history in the making. At bago ako magsalita ng kung ano-ano pa, papakilala muna natin kung sino ang ating mga panauhin at kung sino ang ating co-host for this podcast live. So ang ating co-host ay walang iba kundi ang owner ng Domus Restaurant na si Alvin. Yan. Thank you, Boss Amo Melbs. No? So, hindi ko kasi alam kung papalabas mo to kung umaga, gabi. Siyempre, depende sa nanonood. No? So, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat na nanonood. Yes. Thank you for deciding to hold the very first Supero Podcast Live dito sa Domus. By the way, Domus is in Amadeo, Cavite. Yes. At yung podcast live, actually kinausap ko si Alvin at saka ako ay magkaibigan. No? Pero mukhang magkamag-anak kasi magkamukha. Magkamukha. Kaya I decided ngayong gabi, susuot ko. Binigyan ako ni Boss Amo Melb ng napakagandang Supero cap. Kaya lang, pag sinuot ko to, baka malito yung viewers kasi magkamukha tayo. Kaya nga buti nag-collar siya. Kaya nag-iba ako ng shirt. So, nag-white cap ako para madaling i-identify. Marami kasi nagsasabi, di ba, mag-sombrero ka lang, hawig na kita. Oo, ganun lang. So, para mas madaling pag nanood sila ma-identify kung sino, I decided to wear white. Actually, yung podcast, nilapitan ko, kinausap ko si Alvin kasi sa Supero, gumagawa talaga ako ng studio. Kaya lang sabi ko, parang sobrang daming kailangan bilhin, sobrang daming kailangan gawin. Na sobrang dami ko rin ginagawa dun sa loob ng Supero na yung fans natin is syempre mauubos, di ba? Yeah. So ngayon, sabi ko mahilig din lang naman siya sa camera. Ika ako, Alvin, baka gusto mo mag-podcast tayo sa restaurant mo. Kukunin ko yung maliit mo na pwesto doon at doon pwede ko bang rentahan, yun ang sabi ko sa kanya. And anong sagot? Sabi niya, bakit di ka gumawa ng live? Live na lang, oo. So ito na yung podcast. So yung SPL, para dun sa mga nanonood, SPL again stands for Supero Podcast Live. Yeah. Okay? Okay po. So ito ata, tingin ko, plano ni Boss Amo Melvin gawin to every... Actually ngayon, meron tayong naka-setup na episode 2. And then meron ng 3 and 4. Nga lang, syempre, yung episode 2 after 1 week. Then after that, baka magpahinga muna kasi syempre ang daming i-edit at saka ang daming dapat gawin kasi kailangan ipalabas sa social media, di ba? Okay, so anyway, Yeah. Thank you. So ano bang objective nung Supero Podcast Live? Yan ang isang yun. Siguro yun, dahil ito ang first episode, Boss Amo Melbs. Siguro explain natin bago natin i-introduce ang ating bisita. Yeah, mamaya na ngayong siya. gabi. Mga 1 hour tayo muna. Kasi first episode to, explain muna natin sa audience, sa mga followers, kung bakit natin gagawin yung SPL. No? So, yeah, okay. So, having ilan na ba followers namin? Magto 2 million na kami sa Facebook and TikTok is about 800,000. And yung YouTube is maganda na rin yung following. Gusto naming maka-reach out sa iba't ibang dog owners out there, di ba? Maraming ways of pagtulong, di ba? Pwede kang mag-donate sa isang shelter na ginagawa din ng Supero. Pwede kang magpa-sponsor ng isang kapon. Pero para sa akin, saan tayo papasok kung ano ba yung mas magandang entrada natin para maka-reach ng ibang dog owners. So ang naisip ko is by having the podcast, the Supero Podcast Live, ay mari-reach out natin yung mga gustong mag-aso. correct. Yung mga may aso na at yung mga nawawalan na ng pag-asa sa pag-aaso. Maraming inspirational na mga kaganapan na mangyayari dito. Yes. Tama po. Kasi hindi lang naman itong guest natin na mamaya natin sasabihin ng pangalan ng iimbitahan natin. Meron ding mga behaviorist. O, di ba kung may problema kayo sa aso nyo, so may matututunan kayo doon. Yeah. Meron ding mga shelter owners na iimbitahan. At marami pang iba basta involved ang aso. Correct. So ang understanding ko nung nag-usap kami ni Melvin, ang gusto nating mangyari is to be able to provide a platform para sa mga dog owners, pet lovers, right?
na pwedeng yun ang magiging source of information based on experience, based on syempre yung iba naman talagang pinag-aralan, no? So this platform, itong SPL is not meant to be parang kami lang ang marunong or si Melvin lang ang marunong, si Boss Amo. This is actually going to be a source of information, which kaya nga natutuwa tayo at may guest tayo ngayong gabing to, na makatulong na maging mabuting amo at magkaroon tayo ng mabuting aso. And lastly, kaya gusto nating live is gusto nating i-drive yung tourism sa Correct. Amadeo. Imagine mo, merong mga bisita all the way from Pampanga, no? Pampanga, Manila. Actually, nagpaplano na kami ng ng event, right? For pets. Yeah. For nagkataon lang pare-pareho din kami ng breed ng aso. So excited ako doon because this opens up itong SPL just without even starting, nagkikwentuhan lang kami kanina, it opened up a whole new door for the town of Amadeo. Imagine, pupunta sila dito galing from Quezon City, Yes. galing sa Bulacan, and other parts of Manila. No, I would imagine magiging masayang get-together yon. So anyway, medyo na-explain na natin kung anong Na-explain na nangyayari. natin. Oo. Siguro, So ngayon, do the honors. papakilala natin ang ating, ano bang tawag natin? Special guest. Ano talaga yan? Extra special guest. Guwaping. Sa layo ng kanyang biniyahe para makarating dito, I really feel that he's hindi lang special guest extra special sa layo ng Sa layo, ng pinanggalingan. Ilakbay, ano? Yeah. Okay, so ang special guest natin ngayong araw ay meron lang naman siyang 170,000 followers sa Facebook. Konti lang. Konti pa lang po, konti pa lang. After this, 200,000 yan. Yes, sir. Okay. And then, sa TikTok, nasa 81,000 followers. Dami nun At nandito siya, Alvin, para i-discuss sa atin everything about Turkish breed. Correct. Napaka-interesting na topic yan. And I know, nung nagsimula akong panoorin tong taong to, alam ko, he's going to be a good source of Yes. information. O, kaya nga siya yung episode 1. Kaya episode Okay, 1. pakilala na natin. Special. Sige, pakilala mo na. Si Ezekiel De Tiques. Ayan, Hello po, palakpak good naman evening. tayo. Ayan. Good evening po kayo. Ay, yung mga nandito ngayon, palakpak naman. Wala ba kayong mga kamay? Ayun. Yan. Yan. So, welcome again, Thank you po. Zeke. Yeah? Yes. Okay. Pakita natin yung yung sponsor muna natin. Ayan. Si ayan. Soul Blessing. Pakita natin. Yan. Ayan, okay. So- So, pinapasalamatan namin ng Soul Blessing. Yan. Soul Blessing, nandito. Nandito ba? Nandito ngayon si Soul Blessing. Itaas ang Thank you. paa. Itaas ang paa. Taas daw yung paa. Pakita natin. Thank you kasi sa first episode, naging very supportive, no? Ayan. So we will... Ma'am Pia, tayo ka. Tayo ka. Yeah, para makita. Ayun. Tayo ka. Makikita ka naman sa Oh, screen. kaway. Kaway lang. Yan, Yan. okay. Thank you ha, Ma'am Pia. Okay, ano ba yung Soul Blessing, Alvin? Soul Blessing. Soul Blessing is one of the most famous online stores for shoes. No? So madaming yan. Actually, kailangan ko ng pickleball shoe. Kaya bibili. Hindi ako I will buy from them. Yeah. Yan. Actually, yan. So, hindi lang... ang in-sponsor niya sa atin ay mga shoelaces. Asan na yun? Ito, mga shoelaces at mga shoe essential kit. Panglinis. Yeah. No? So, essential kit. And then, meron pang Uniqlo na t-shirt. Wow. Okay. Pamimigay natin yan sa mga followers. Sa mga at followers. Nandito sa Domus ngayon. At ito yung pinakamaganda. Yun. Ito. Ano na nga ito? Anong tawag doon? Staycation ba tawag Staycation. doon? Oh. Merong Staycation. free staycation sa Luntian Log Cabin sa Tagaytay. Panalo, Panalo di ba? yun. Staycation. Oo. Sapatos lang, biglang magkakameron ka ng staycation. No? Oo. Hindi sapatos lang. Ibig sabihin, yun lang ini-expect natin. Mhm. Tapos biglang nagkameron ng staycation. Staycation. Pwede bang ako na yung manalo doon? Pwede nga ako hihingin ko na nga So, Okay. So, salamat po, Ma'am Pia, sa Thank you again. sponsorship. At sana wag kayo magsawa. oo. Sana hindi magsawa. Hayaan mo, dadaming followers lalo at I think we'll be able to help not only the pet industry but all the industries who are in business, di ba? Para ma-promote din yung kanilang mga produkto at the same time. Gaya niyan, kailangan ko ng sapatos. Ako nga din. Nagpapakwok ako, di ba? Oo. kailangan- Pumapayat ka na kasi ako nagpapapayat ako, nagsimula ako mag-pickleball. Tayo eh. So parang si Zeke, nagda-diet.
Ako medyo naglalaro ng konti para pumayat ng konti. Okay? Okay, sige. So, balik tayo kay Zeke. Okay, Zeke. Doon muna tayo sa personal na buhay. Kasi syempre, ang pag-aaso, hindi man yan lagi puro aso, di ba? Kailangan mo nang kilalanin natin si Zeke sa personal na bagay. Kaya pakita natin yung personal life ni Zeke sa isang slide na i-explain ni Zeke sa atin kung ano ang kanyang buhay na hindi lang aso. Ayan. Tingnan natin sa ano. Ayun. Ayun, kaya? Okay. Gawin mo ng ano, lagay natin na malaking yan para makita nila. So, good evening po. Una po sa lahat, thank you Sir Melvin and Sir Alvin sa pag-invite dito sa podcast. And magandang gabi po sa inyo lahat. Yeah. And yun po, ako po si Ezekiel Ditigas, 30 years old and married na po ako. May 2 anak. Sayang, married. Oo. Okay na ako sa 30 years old eh. Maaga po natapos. Baga na tapos. Yes, po. Okay. Matagal ka na ba? Matagal nang married? 2 years na po. Oh, 2 3 years. Opo. Parang hindi ka masaya. Masaya, Masaya yan, Ah, masaya yan. Pero ano- Ikaw, ito trouble mo pa si Zeke. ah. Masaya yan. Nauna po ako nagka-baby bago po kami dito sa... So madaling salita, inuna mo yung baptism sa wedding. Yes po. Maganda. Ganun na nga po yung tamang term po. Maganda yun. Okay lang. So, anyway. Okay, so ang laki ng pamilya nyo, Zeke, ano? Opo. At makikita natin dito yung nasa kanan ng family picture mo ay products. Explain mo nga kung ano yung mga yan. Yes po. Zivo Philippines po. Nung pandemya po kasi, na-stuck po ako dito sa Philippines. So, ang nangyari po niyan, naghanap po ako ng business na pwede namin pagkakakitaan. Pero bago po ako umuwi, meron na pong Rick Skin, which is yung nasa baba nga po. Yun naman po yung business po ng kapatid ko po. Okay. So, Okay. Ang dami ha. Alam mo ba yung Rick Skin? Oo, yun na yun. Tinatanong ko kanina kay Boss Amo Melvs kung ano yung Rick Skin. Kasi alam ko, magpa-podcast kami parati, kailangan kuminis yung mukha namin. so, buti ikaw yung first episode. Opo, magpapadala po ako ng sample. Kasi makikita natin from episode 1 hanggang episode 25 Opo. kung ano yung nagbago. May before dapat tayo, before and after. Magandang feedback ng po Rick sa Skin. amin. Organic feedback po. Hindi, pero Zibo. Zibo, Oh, Zibo, Opo, Zibo Zibo, Philippines. Zibo, yes. Po. So, Zibo sa mukha ko, sa katawan ko, Rick Skin. Pwede ba yun? Pwede naman po. Kaya nga lang, di tayo maghuhubad dito eh. Ay, hindi pwede yun. Ibang bayad doon. Full body po ang lahat po ng products namin. So meron po kami mga cosmetics and So, family-owned business, family. yes po, bali, bawat po sa aming magkakapatid, tinuruan po kami mag-business. Okay yan ah. Pwede bang magpa-adapt sa family nyo para Business partner po pwede. para maging Alvin Ditigas naman din ako. Tsaka nakikita ko dyan, merong mall. Meron ba kayong mall sa Bulacan? Actually, ano pa rin po yan, Plaza Mall po siya. Meron po kami Gracetown sa Kaipumbo, Plaza de Kaipumbo, bali. Dalawa po siyang Dalawa? dinedevelop ngayon. Yeah. Yes po. And I think recently, congratulations again, recently nag-ano din sila ng KFC. nakita ko yung Kahapon KFC. lang yun. Kahapon lang po yun, di na po. Kahapon lang yun. Oo. Opening. Timely. So, mall, dalawa pala dinidevelop nyo na mall. Opo, bali Plaza Mall lang naman po siya, pero kilala po lahat ng tenants din. Oh. Baka pwede magsupero So siya. episode 3, meron tayo fried chicken. Hindi. Meron tayo ano. Pwede din po. Nagparinig Oo nga, pa no? yan. Fried chicken, Nagparinig pa. KFC. So, basta darating na episode, ano tayo, alam mo na yung kakainin natin after the KFC. podcast. KFC, coleslaw. Okay na ako doon. Pwede. Kahit no rice kasi diet na tayo eh. And then meron din ako nakikita dyan, sobrang laking electric fan. Saan mo ba naman gagamitin yan? Yung sa electric fan po, industrial fan naman po kasi, ano po siya, more on warehouse. Importation din po nagagawa po kami. Nag-importation din po kami ng mga event supplies. And mga Kaya warehouse pala. supplies po. Kaya pala dati nakakita kong post mo, sabi ko, okay to ah. Merong industrial fan, merong KFC, merong ano. As in lahat po ng pwedeng i-import. Negosyante talaga. So Zeke came from obviously business-minded family. No? Pero dyan, nakafocus ka sa Zivo. Ay, hindi po ba? Or sa lahat. Sa lahat po. Kumbaga ano yan eh, di ba sa isang pamilya, merong presidente, merong... Opo. Ano ka doon? Ano ka? Bali, sa iba-iba po kasi siyang company. Zivo Philippines, Rick Skin Sincerity,
So, team. different Different po organization. siya. So kung sa Zivo Philippines po, dalawa po kami nung bayaw ko na asawa po siya ni Rica, yung may-ari po ng Philips. So yun po yung naging business namin. Kaya po siya Zivo, Zik, tapos Von. Yeah. Alam mo, itong ginagawa natin na to, yung medyo kinikilala natin yung guest natin, pinapag-aralan natin yung profile. Importante yan kasi parang bago natin i-tackle yung team natin. Kailangan mas maganda kung kilala ng mga followers, kilala ng audience, kung sino yung source natin ng information, bakit ganon. Tama din. At saka makaka-relate sila dahil ang pinopost ni Zeke ay aso lang. Kumbaga, I mean not aso lang. Parang Kumbaga, ikaw, hindi ka masyadong... mundo lang ng aso, pero baka akalain ng mga viewers at saka ng mga followers, yun lang ang ginagawa natin. Correct. So, ano din, no? Opo. Obviously, madami kang rin ginagawa other than Opo, madami din po. other than take care of the ano. And Kaya- kanina nung nagkikwentuhan kami, sinabi ni Zeke, siya din yung naggumigising na maaga, Opo. naglilinis ng mga kennel. So anyway, good to know you personally. Maganda yung, ngayon lang din naman tayo nag-meet, pero parang mas nakilala kita, no? Sa that side, medyo personal side of the business. Okay? Pero I'm sure yung mga nanonood ngayon, gusto na nilang malaman kung ano talaga. Yeah. Right. Ngayon na nakilala na natin yung personal life ni Zeke. Right. Kung gaano siya ka-busy sa isang araw. Siyempre ipapakilala natin yung pack members. Yes po. Di ba? Pakita natin yung pack members. Yan. Okay. Siya yung ano, Ayan. Zeke, pakilala natin. Sino ba yung nasa yan daga na yan? Daga ba yan o aso? Ayan po, siya po yung pinakamatanda sa dogs po. So si Lia po ang name niya. Bali, siya po yung nagtuturo sa mga dogs po na yan. Kasi siya po, naabutan po siya ng matatanda. Siya yung King Matanda. Charles? Opo, siya po yung Siya King yung Charles. ano? So, tawagin ko po Queen Lia talaga. Kahit yung pinakamalaki mong aso, kayang nagsasubmit kay Lia? Yes, sir. Kahit sa pagkain, hindi talaga nila yung pinapatulan. Kasi supported by the owner din po yung pagiging alpha. So yung aso na katabi mo, sino yan? Si Dato po. Bali, yes. Siya po yung para first import ko po. So, siya po yung naging reason. Kaya ako nag-excel siguro po sa pag-dog content din po. Before po kasi wala din po sa isip ko talaga na mag-content ko. pero sino talaga yung una mong aso? Si Si Argus po. si Argus. Sino dyan si Argus? Sino dyan? Yung Cane Corso po. Yung color gray. Ayan, sige. Yan. Maputol lang kita. Cane Corso. Yan, matagal namin pinag-usapan yan. Yung Tinanong ko unang- to, taga-Australia to eh. Kasi Ano ba Cane talaga? Corso or Cane Corso. Yan. Diba? Cane Corso po kasi Yan. Italy po Cane sila. Corso. Buti na lang, Italian Mastiff. Ikaw, so, sa Australia. Cane Corso. Ha? Sa Australia, ano? Sa Australia, kahit ano pwede. Opo, actually, sa Philippines lang naman po talaga big deal yung pronunciation. Pero at least, maturo po natin yung tama. correct. Cane Corso. Cane Corso, di ba? Sagot ko sa iyo noon, Cane Corso, Cane Corso. Naintindihan Opo. Similar. naman yan. Almost, similar Yes, po. yon. Ano lang, ang importante, naintindihan. Opo, actually, sa English term po talaga nila, Cane Corso po nila tinatawag. Correct. But then again, kinorek sila sa FCI, sabi, Cane Corso. Cane Corso yung tama. So, isang natutunan ko ngayong gabing to, Cane Corso. politically correct, Cane Corso. Yes, Okay? Cane So yung Corso. mga Cane Corso community dyan. Ayan, Opo, tama. So, Shoutout hindi- natin. Wala na tayong maririnig na ano Yung mga Cane Corso Pero community. pag doon tayo nagkita sa ibang bansa, Amerika or ano, pwede tayong Cane Corso. Tama po. Cane Mas Corso. social. Papakita natin sa camera yung Cane Corso Ayan, community. nakita natin. Nanggaling pa yan sa, sa, saan ba kayo? Sa Iloilo? Davao? Malayo pa po yung mga yan. Malalayo pa pinanggalingan yan. Yes, sir. Okay. Sige. So, sino naman itong So, nakilala na natin yung Malakli, si Datu. Yes po. Yung maliit na aso, si Lia. And yung Cane Corso, si Argus. Sino naman itong puti? At anong breed? Yung puti po, si Kaiju, alabay naman po yung breed niya. O, alabay. So nauna si Argus tapos si Actually, Kai. sir, yung alabay talaga, nung time na year 2023 siguro, yun po yung napapanood ko na kayo nun. Kaya sabi ko, ganda pala ng alabay. Follower? Yes, Follower. follower po ako ng Supero before po talaga ako
yung matuto sa large breed. So ano ba, matanong ko lang, na-impluwensyahan ka ba ng supero na kaya ka napunta rin sa large breed? Yes sir, definitely. Kasi yung mga time po na yun. Pero nung nag-aalaga po kasi ako, Canicorso po yung una kong inalagaan. Sabi ko, naganap ako ng mas malaki, yung mas unique, kumbaga. Yung bang hindi mo madalas makikita. So, ayun po. Sabi ko, ang ganda ng Alabay, meron na pala sa Philippines. Naganap na ako ng mga group. Hanggang sa napapanood ko na po kayo. Okay, so napanood mo yung kinagat ako. Yeah. Madaming gano'n, no? So, Saan doon? Ako po hindi ko pa po na-experience din naman makagat. Ay, hindi pa. Hindi pa po. well, Ikaw? wag naman sana. Wag naman sana. Pero, so simula dun sa, so dalawa na, tapos sino yung sumunod? Wala pa po akong na-add. Pero yung color brown po, si T'Challa. Tichana. Yes. Okay. Siya naman po, Borbel naman po siya. So ngayon meron kang 4, no? 4 dogs. Sa ngayon po, wala na po si T'Challa. Okay. Opo. Nasa farm po siya gagamitin for programs, stud service, mga ganun. Okay. So tatlong nasa bahay ngayon. Opo. Tatlo na sa bahay. Tatlong malalaki din, isang maliit. Okay. 0.3. Si Tichala, nakita ko sa personal yan. Maganda rin yung aso na yan. Na-i-vlog ko pa yun bago binigay mo. Opo. Bakit di mo sa akin binigay? Napanood ko yung isang vlog mo na sinabi mo, parang 4 lang yung limit mo. Yes sir. Yan, diba? 4 lang po. Anong reasoning mo doon? Bakit hanggang 4 lang? Mukha namang sa dami ng negosyo nyo, kaya mo yung parang si Boss Amo Melvin. Ilan yung aso mo? 47. 47 lang naman. So, konti lang, Sa akin, 47. po, 4 lang kasi mini-maintain ko po sila as their best condition sana. So, alam ko po sa sarili ko na ito lang yung kaya ko i-maintain hanggang 4 lang po ako. More than that, siguro mahihirapan na ako mag-maintain kasi ako po yung nag-aasikaso sa mga dogs ko talaga by diet, paglilinis, pagbuwok. So, wala pa akong inaasahan kundi yung kasama ko lang din sa bahay, si Ate Maricel. So, nakikilala na din po siya sa Facebook kasi lagi siyang masama. So pag umaalis ka si Maricel yung... Yes po. Opo. Pero yun nga po, sabi ko dati, nag-aso ako para may bantay ng bahay. Kaso nung nagka-aso ako, binabantayan ko naman yung aso. So hindi rin po ako makaalis ng bahay. So at least naiintindihan natin kung tayo, parang ako, meron akong 4 na Canicorso. Naiintindihan ko kung anong responsibilidad. Mahirap. Mahirap Nung po. 40 ang aso mo, 40 plus. Grabe, kaya hindi ko rin po sabi ko, grabe yung mga basher ni Sir Melvin, no? Siguro hindi pa nila kasi na-experience mag-alaga ng maraming aso. Tingin ko ganun ang nangyayari. No, ang nangyayari kasi, yung lalo na sa mga nagbabash, naman. Siyempre lahat naman may opinion, di ba? Lahat ng all of us, meron tayong free will to express kung ano yung gusto nating gawin, kung ano gusto nating sabihin, but siguro mas maganda talagang kaya nga nagustuhan ko tong SPL kasi tingin ko ito yung magiging bridge para yung mga nagbabash at saka yung mga supposedly authority or supposedly experience baka meron ng common ground, Tama po. right? And di nagbibiro si Melvin nag-post na imbitado daw yung basher. Yeah. So, pwede naman talaga. It's not for anything but para mag-discuss, para mas maintindihan natin yung point ng basher. Bakit ganon. So, anyway. Kung titignan nga natin kung ilan, 4 ka ngayon, Zik, di ba? Yes po. 4 then versus the 47. Actually, yung 47, talagang suicidal siguro yung ginagawa namin. Sobrang tama. Paano ganun? Pag yung aso mo 40, siyempre, obviously, you're married, you have a wife, you have a kid. Anong sinasabi ng asawa mo? Kasi kami, pag nag-aso ako ng ganun kadami, baka hindi na ako usapin ng misis ko. Sagutin mo rin yung tanong doon, mami, ikaw rin. Pero para sa akin, baka kasi makalimutan ko meron ako supportive wife. Ang rule lang niya, basta ma-provide mo ang needs sa pamilya. Huwag ka lang mababae. Huwag ka mag-bisyo ng iba. Okay na ako dyan. Mag-aso ka na lang. Kaya dumami ng ganun, Kaya 47. Imagine kung 47 na babae. Hindi mo to. Ang dami rin Hindi mo. nun. Mas lalong dadami yung basher mo doon. Sinabi mo na yun, 47. Anyway, ganun din ba sa'yo, Zeke? Opo, ganun din po. Bali, sa akin naman po, naging ko siya, outlet ko siya Kasi po, ang dami nga po namin inaasikaso.
And then yung wife ko lang, supportive lang lagi palagi sa akin po. So, kaysa po mag-bisyo ako ng iba or maghanap ako ng pagkalilibangan, mag-aso na lang po ako. At least lagi din ako nasa bahay. And nakatulong po sa health ko talaga kasi nag-overweight po ako before eh. Nag-120 kilos ako. Then walk po ako ng aso. Pumayat na rin po kahit pa paano. So anyway, obviously, ang point lang natin is hindi biro ang mag-aso. Opo, hindi po talaga But biro. ang team natin ngayong gabi is yung Turkish breed. So alam ko meron kang mga gustong ipakita dyan. Yes, oo. Pero Na- bago yun, meron lang ako meron tatanungin ba? sa Sige, kanya sige. Estimated mo magkano monthly expenses mo Ayun. sa Kenneth? Sa akin po, nasa 12K lang po. Okay yan. Sarap, no? Tapos hinanap ko po yung kung saan ko po Sakit. hugutin. Hindi kasi madami akong nakikita sa sa mga posts nyo. Opo. Madami kasi gustong humingi ng Yeah. ano ba 'yon? Mm-mm. Ang pag hindi, 'yun ang sinasabi kong gap na kailangan nating matanggal. Kasi madaming iniisip na, pwede naman yan, madaming aso, hingi na lang ako ng isa. Kailangan first of all paliwanag natin sa mga followers, audience na yung pagka meron ng aso ay hindi biro sa Hindi biro. gastos pa lang, di ba? Kasi ako nararamdaman ko yun ngayon, di ba? Kasi apat nga tuwing magpapakain times 4, no? So I could imagine yun ang mga kailangan sana nating kaya minsan nami-misunderstand ang kayo, no? Nami-misunderstand kasi akala madali lang maghingi ng aso, pero syempre sa laki ng ginastos kahit papano, lalo na ikaw, Zik, no? Kasi syempre nagpaparating ka ng mga aso. Even nga po sa pagbili, madali lang po bumili talaga. Kapag may pera ka, madali lang bumili. Pero yung responsibilities na may aso, Yeah, yun po mahirap yung yun. mahirap talaga. Yun ang importante, no? Kasi Especially- pinag-usapan natin pagkain lang. Opo, especially po yung large breed na kailangan mo palagi na walk mo, Oo. ganyan. Tapos i-maintain mo yung structure nila, yung ugali nila. So meron kang mga makakaligtaan po talaga eh. So wala naman pong perfect na aso. Correct. Kanya-kanya po talaga ng genetics yun. Correct. Saka ang hirap sa atin pag nag-import tayo, pagdating niyan, yan na yan. Yes sir, opo. Yeah. Wala ka nang Yan. magagawa, especially pag yung breeder na kausap mo is mahigpit, stricto. Pwede bang magtipid? Yung ganong alam mo kasi sanay tayo na normal sa Pilipinas, 'di ba? Let's not i-set aside muna natin yung breed, no? Pag-usapan lang natin yung aso. Yes sir. So kung meron kang aso dito sa Pilipinas, pwede nang hindi na kailangan ng name balls, 'di ba? Kuhanin mo lang yung nag-dinner kayo, itabi mo yung natira, dagdagan mo ng kanin. Diyan naman po sir, ang isasagot ko po dyan, depende po kasi talaga sa size ng aso yung pangangailangan nila. So kung ganun lang din po, kung ako sa kanila, pag toy dogs na lang sila, huwag na sila mag-large breed. Oo, kasi madaming chunk ng pagkain ang kailangan nila. Yes. Hindi pwede yung papakain mo sa isang maliit na aso. Sabi ko nga po, mas masarap pa pagkain ng mga aso ko sa akin. Correct. Kumbaga, kung mag-aaso ka rin ng large breed, tapos imported, Opo. bakit mo papakainin ng kanin? Yung aso mo, ilang kilo? Ngayon, kami, 46 kilos. Yung alabay, for example, alabay. 1.5 to 2 kilos. Pag A day. growing sila, 2 kilos. Pero pag adult na, 1.5. Raw Raw. meat. Karne. So Yung product namin. imagine na lang kalahating kilo average ang isa. O pang ano na po yung pang 3 meals na ng normal family. Literal. Kaya, halimbawa ko, puro gulay lang kinakain. Vegetarian na ako. Tama po. Mas mahal pa yung pagkain ng aso ko Tama kaysa sa po. akin. Wow. Ganun ang medyo siguro hindi pa masyadong nare-realize Opo. ng mga gustong malaking ano ba ang profile ng anong profile normally ng kasi pwede ka naman katulad ko nung una nag-toy poodle ako, right? So anong tingin mo ang profile ng isang tao na gusto nilang magkameron ng malaking aso? Well, sir, para sa akin kailangan po bago ka talaga mag-aso, regardless kung ano yung aso mo, kailangan meron ka munang pagkukunan ng resources. At hindi lang resources, kumbaga kailangan space ready ka. Kasi tapos yung time mo ba and dedication, ready ka pa talagang ikaw mag-walk ng mga aso mo. Kasi syempre po, hindi naman po tayo yung pinili ng aso bilang maging amo nila.
tayo po yung pumili sa kanila bilang maging aso natin. So, it's our duty na bigay po natin yung best life na deserve nila. So yun siguro ang magandang sagutin, no? So kung ako ay ngayon pa lang mag-start, say wala akong aso, no? Ngayon pa lang ako pipili, isa sa i-consider ko before getting a pet at anong size ng kukuhanin kong dog, Yes po. is iisipin ko sandali, magkano ba yung extra kong budget? Tama po. Oh, budget Every- talaga. Especially Ano- nowadays po hindi po Oo, biro yun. diba? Ang hirap po ng... Kasi kung kukuha ka ng malaking aso na would require 1.5 kilo ng raw meat, tapos kukuhanin mo yun sa budget para sa pamilya, for example. Tama po. Hindi Actually, na ganun kami. Kasi dami nagtatanong, di ba? Parang, parang, kailan ka ba magkakadogo Argentino? Et cetera, et cetera. Ako, pag tuwing magdadagdag ako ng aso, ang una kong tinitingnan, cost. Yep. Opo. Cost. Kasi yan halimbawa, 8,000 pesos per head per month. Yung 8,000 ba na yun ay makukuha ko sa business ko? Additional income? May Tama. additional income ba ako makukuha? Kung wala, then kakain siya doon sa net profit namin. Tama. So resources talaga, and next is yung sinasabi mo, Zeke, yung oras. Yes po. Yung time, yung commitment, Yes, sir. di ba? Pati Yung- space. Pati space, Yes, sir. di ba? So hindi pwedeng hindi porket gusto mo nang meron kang resources ngayon kung wala kang space para sa kanila. Okay. So next natin topic is, syempre, tama ba ako, Zeke, na bukod sa gusto mo yung breed is kailangan ka rin kumita out of the breed? Tama po yun. Ayan, Kasi- madami sandali bago ka sumagot, madami nagbabashay niyan. Oh. Kasi bakit di ba? Bakit bakit ka maniningil sa ganito? Bakit merong ganyan? Well, naiintindihan ko sila kung ba't sila mambabash kasi hindi nila alam yung totoong gastos ng pag-aaso. Actually po, pag nag-breed ka, hindi ka naman talaga kikita. Correct. Yung pagbebentahan mo po ng mga puppies na yan, papakain mo din po yan sa kanila. Talo ka pa. Talo ka pa po talaga. Tingin ko nga, Labas tingin ka ko. po. Lalo na pag volume ganun kalaki. So I could imagine, tulad mo, hindi ka naman talaga nagbi-breed. Opo, hindi po talaga. Hindi naman nagbi-breed. So, yung gastos mo, ako na lang din, ganun din. For example, hindi naman ako nagbi-breed, may 4 ako. Yung pagkain na ginagastos ko, bumibili pala ako ng supero, kaya na-meet ko si Boss Amo Melvin. Kasi yung pinapakain ko, yung supero na raw dog food. So, wala namang bumabalik yun kasi hindi ko naman siya negosyo. Tama. So, puro palabas. Tama po, Puro palabas. So ayun po, naghanap po ako ng way para at least hindi ko mararamdaman sa savings ko yung mga pakain, yung mga At expenses. isa doon ay yung ating slide. Yan. Yes. Ito yun. Ito. Pakita Yan. natin. Stud service. Doon muna tayo sa stud service. Yan ba yun? Opo, yan. Ayan, okay. Stud service. Opo, yan po yun. Bali, yan po. Kaya si Argos po yung unang nag-stud service sa mga dogs ko po. Then, actually, bago po ako magkaroon ng Argos, meron po akong kanicorso na isa pa, si Leo po. Hindi ko na nga lang din po na-send yung photo. Pero siya po yung nagbigay sa akin ng idea na ito ko pala gamitin yung dog ko para pang stud. Then, maniningil ako ng at least pang pa-dog food. Kaso po si Leo po before kasi, nasa mindset ko po nun, kapag ka bumili ako ng non-papered, mas mura ko siya maating. Kumbaga, at least pang pet lang, ganyan. Pero hindi po pala siya pwede na ganun. Kasi na-realize ko po na yung kinukuha kong budget for their food, sa savings ko na po, so hindi na po ako nakakapag-save. Sabi ko, hindi po pwede yung ganito. Kailangan ko makuha. Being practical and being a husband and father, I need to provide for my family. So, yun po. Hanap po ako ng way, tapos nag-invest po ako sa linyada talaga. Yeah. Pedigree. Ikaw, Alvin, bilang outsider, di ba hindi ka masyadong Australiano ka eh. So, pag titingnan mo ba yung ginawa ni Zeke is something na animal abuse ba yan? Or hindi ba yan makatarungan sa Sige, mundo ng I'll aso? give you my opinion as obviously a member of the public na hindi ako biased, wala akong tingin ko ang viewpoint ko dun sa tanong mo is you have to find a way to take care of your dogs. Yes po. Right? Yan naman normally, gagawin naman nila yan. Opo. Right? A normal dog will look for a way
Makakasta. Yeah. Kasta. Kung yan ay isang hindi mo pet, nandyan lang yan, maghahanap yan, right? So, animal abuse ba yun? I don't think. You're not asking them to, hindi sila parang, alam mo yun, yung circus yung elephant sa circus na. In addition patatayuin lang po, mo. sir, magiging animal abuse lang po siya kapag yung babaeng aso is talagang abuse like every 6 months, papastad mo. Yeah. Nagiging way to earn money pero eventually, imbis na yung quality ng mga puppies na produce mo is na maintain mo, nagiging, wala na, lumiliit na. Kasi meron din gano'n, di ba? Meron talagang who will go into that as a business. Opo. Hindi yung, they're not concerned so Yes. much. Hindi ko sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko lang, opinion ko, kung yun ay ganun sila, that's their way of dealing with it, di ba? So ang tanong ko doon, namimili ka ba ng babae na i-stud ng aso mo? Yes, Ganda sir. tanong mo, namimili ka ng babae. Opo, namimili. Oh, you mean Aso. asong Aso. babae? Namimili po talaga ako ng mga i-stud ng mga dogs ko kasi po tinitignan ko pa rin po yung itsura and kung kaya number one para sa akin kung kaya bang i-provide ng owner yung pangangailangan ng mga magiging puppies. Meron ka na na-reject. Marami na sir, marami na akong na-reject. paano Pero in mo- a way na hindi naman po ako siguro po na-reject ko lang dahil busy ako that time dahil nga business and hindi ko po matutulungan mag-market, ganun po. Okay, pero sinasabi mo sa kanila yung reason ba't sila na-reject. Hindi naman po, hindi ko na sinasabi. Ang inaano ko lang po na basta ang rule ko lang po, hindi po ako pwede magtanggap. Halimbawa kay Argus po, multiple females. Let's say may nagpastad sa akin last month. Sa aso ko po ng last month. Then kukuha na naman ako another week. So parang para po sa akin magiging overpopulated yung breed. So So binabantayan mo rin yun? yes po. Paano po natin maalagaan yung presyuhan ng puppy? Doon po Correct, siya correct. madami nagiging irresponsible dahil sa nabibili Kasi lang yan nila ang- ng mura eh. Supply and demand. Tingin ko yan ang naging mentality ng karamihan, no? Di ko alam kung anong term doon. I mean, I don't mean to offend anyone, but dati nadidinig ko nung naghahanap pa ako ng merong backyard breeder. Mga puppy miller. Na ang gagawin lang, yun, ang tawag doon? Puppy millers. Puppy mill. Puppy mill. Talagang Opo. Breed lang ng breed. Produce lang po ng produce. oh, Wala kasi pa- like I said, business kasi yun. Opo. Minsan wala ng paper, bebenta nila 30K, 50K. Oh. So sayang. Katulad ko, ito yung question ko sa inyong dalawa. Katulad ko na, yun nga, meron akong pinapakain na 4 na kanikorso, tapos iisip ako paano ko siya babawiin yung mga pinakain ko. Kung ako ay, kasi 2 boy, 2 girl, diba? Opo. Paano ko mabuntis na doon, tapos nagbenta ako just to come up Cover with the cost. to cover the cost. Abuse ba yun? No. Hindi No. abuse yun. Hindi abuse yun. Sa akin po, hindi rin po. Basta po, meron po kayong market bago kayo Yes. Okay. So dapat meron na pwede akong humili ng tulong sa iyo, di ba? Kung Opo, meron pwede naghahanap naman ng po. gano'n, ay, meron akong at least referrals limang puppies dito na Sa akin po, ganito. yung mga nagpastad po sa mga dogs ko, katulong din po nila akong magbenta. Actually, halos lahat po talaga, buyer ko po sa aso. Dapat ganun ang thinking eh. Yung may market ba? Meron bang papupuntahan yung tuta? At ikaw ba nagbi-breed ka lagi-lagi? Siyempre, disqualified ka pag every hit. Di-breed. Tama po. Diba? Tapos hindi ko siya nakikitang makatarungan para sa aso. Yung bang i-out mo lang tapos hindi ka naman sure kung makakapag-provide pa yung family na papupuntahan. So, doon po nawawala yung regal nung nung breed. Yung stud service ng Canicorso, ano ba yan? Pwede kasing pwedeng, Alvin, pwedeng puppy share, or pwedeng magbayad ka upfront ng cash. Paano ang process mo? Ang ginagawa ko po kasi dyan, halimbawa po pag po, una pa lang po, ako po talaga hindi po ako tumatanggap na ng cash. So before po, halimbawa pagka hindi ko po nagustuhan yung female, sasabihin ko ganito po yung babayaran nyo. Kasi alam ko po na, makita ko pa lang po yung profile ng tao, alam ko na hindi na makakabayad sa akin. So doon pa lang, nasasala ko na po. Pag maganda po yung female, definitely, game, puppy share tayo, 2 kukunin ko. Okay. Dalawa kinuha. So okay, ganun pala yun. Okay.
medyo may sense yun, no? Kasi Opo. hindi nagiging parang although it's a way for you to earn, So, secret po yun na pag inoferan po ng cash, ibig sabihin bagsak po talaga yung female nila sa standard. Or sa Ah, standard okay. ko. Yes po. okay. Oh, so, hirap dun, no? Oo. Ngayon, alam na nila yung secret. Hindi, kasi sanay naman siya kung ano. Alam mo kasi kung anong hinahanap mo. Opo, saka ano po May, in a way, you are a responsible breeder. yes po. Kasi, Hindi lang sa akin, di bali nang wala akong ma-produce na puppy, basta ako, hindi ako magpapahirap sa pagbe-breed. Kasi alam ko po, eventually magiging liability itong mga... it makes sense. Yung sabi mo na kung may market. Kasi tulad ko, kung halimbawa mabuntis akas, wala naman akong pwedeng walang interesadong bumili. Eventually, ako mag-aalaga nun. Yes. Opo. So yung 4 na canicorso, pwedeng maging over, di ba? Pwedeng po. maging 10 yun. Kahit po sabihin nyo na yung dalawang female mag-produce ng 10 each o 20 canicors. Madami-dami yun. Opo, so times nyo na lang po yung gastos niya, di ba? Wow. Actually, yung nangyari sa akin, kasi breeder ako, di ba? So, halimbawa, breed ko yung si Orange, breed ko kay Dilim. So, yun ang risk ng breeder. Pag lumabas yung mga tuta mo, hindi naman sing gwapo at ganda ni Orange at Opo, saka ni Dilim yan eh. Meron at merong rant. Opo. Yung mga yun, yung pa ako, parang ito yung additional customer service ko. Pag medyo pangit, hindi ko na pinagbibili. Kaya dumami yung aso ko kasi marami doon mga Ganon. pangit. Pero ito Sir Melvin, dagdag ko na lang din. Cut nyo na lang po kasi baka bawal sabihin. Pag kasi sa Turkey and Romania, ang practice po talaga nila doon, calling. Oh, wow. Calling. Opo, pag halimbawa, run. O kaya, minsan po kahit po kakapanganak pa lang yan, sobrang dami. Half niyan, papatayin na po talaga agad. Oh, ano to practice to sa ibang bansa, Yes hindi po. sa atin. Okay, practice sa ibang bansa. Kasi dito, ang alam ko, mas gusto pa nilang ipamigay dun sa alam nilang worthy na kaya namang. Actually, Talaga. pamigay po kasi sa ibang breeders po kasi, pride po nila yung mga dogs nila and linyada. Hindi, wala masyado namimigay. Wala po talaga Yeah, namimigay. which is gano'n, di ba? Lagi naman yun ang nababasa ko sa mga Yeah, post actually- nyo. actually, Pwede yan pong eh. humingi ng isa, pwedeng Oo. humingi ng Tsaka pag namigay ka, halimbawa di mo kakilala, binigyan mo. Mamaya't maya, nakabreed na yan. Ay, madami na yun. Paparamihin niya yun. Cycle, Cycle. Pangit ngayon yung Pag- lalabas. Cycle. Kasi pag binigyan mo, ito meron na akong papalakihin ko, tapos wala akong gagawin, kundi paanakin lang siya ng paanakin, then I can make money. Yun ang tingin ko medyo, my opinion, once again, tingin ko medyo parang abuse. Which is mahirap ma-predict eh. Kasi kung minsan yung tao mabait eh. Sa'yo eh. Opo. Yep. Tapos pag halimbawa, sige, hindi namin i-breed. Pero after 2 years, ayun pala, brinid na niya. Tapos nagkalat na yung... Ang worst doon, Alvin, kung minsan sasabihin pa galing kay Supero. Tama po. Opo. So, pwedeng Hindi talaga yung name. So okay din kung, halimbawa, nagbe-breed ka. Pero kilala mo ang pagbibigyan mo. Kapatid mo, or pamilya Yan, mo, pwede. Okay din or po yun. kapag-anak. Okay lang yun, di ba? Kasi Okay out lang of po yun. yun. Yes po. Out of the goodness of your heart, gusto mo meron din silang aso kasi gusto nila yung malalaking aso. Tama po. Halimbawa ko, yung mga distributors ng Supero, yung mga matagal na sa akin distributor, binigyan ko sila. Okay. Oo. Ano pong dog? Alabay. 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 Pwede pala ako mag-distributor. No? Pwede. Pero hindi open ang Cavite. Ay, hindi pala open ng Cavite. Okay, so yun ang isang source of income ni Zeke, yung stud service. Yes po. At meron pang isa, ito yung exciting. Ito talaga yung ito yung tingin ko meat ng Oo. theme natin ngayon. Ito paldo, siguro to paldo. Import services. Yes, sir. Alright. Okay, kwento mo Zeke kung paano tong process na to. Ito pong import kasi sir, nagkaroon ako ng idea way back nung nag-import ako ng Malakli CC dati. So bago ako makapaghanap ng breeder na matinong kausap, na-scam muna ako. Talaga? Yes sir. Na-scam ako ng mga, 100k lang naman. 100k lang naman. Lang naman pala yun. Nagugulat ako sa Kasi po, yung presyo po nun is parang percentage pa lang po ng payment yun. Ang presyo po ni Dato is nasa 450 to 550 po sila. Para palang yan. 50,000. So 500, Laki, no? medyo yun. Tapos Buong bakod na ng Supero yun, ha? Opo, opo. medyo malaki-laki yun. Kotse na yun, di ba? Oo. Used car na yun. Oo. So ayun po, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, bakit tapos may nagpa-import po sa akin. Yun po si M-Cars,
tapos yung taga Ilocos. Sabi ko, bakit hindi ko kaya... Well, sa una po, nung una, sinasabi ko lang na gusto ko lang tumulong talaga mag-import. Kaso lang, sobrang time-consuming po talaga ng pag-i-import. Biruin niyo po, parang midman lang ako, ako nagpa-process ng payment, tapos wala naman ako nakukuhang bayad. Sabi ko, pwede ka naman palang at least Gawing mag-charge. negosyo. Yes po. So dati libre yung importation. Opo, libre po talaga. Tinutulungan mo lang. Opo. Tapos kinukonek ko pa sila sa breeder. Then sabi, baka pwede ko na lang magpadala ng bayad. Sige, game. Kasi ang goal ko lang din po, Kailan yan? Anong ano yan? Nung nangyari yan? 2 years, magto 2 years old na po si Dato eh. So 2 years ago. So 2 years ago? Yes po. So 2 years ago, pwedeng ano lang, ang nasa isip mo lang talaga tumulong. Opo, kasi po, in a way, sabi ko, pag diyan lumaki naman yung mga female na yan, pwede kaming mag-collab sa breeding. Eh, nakikita ko po kasi sila na kaya nila ma-provide, ganyan. Tapos hanggang sa habang nagdo-dog content po ako, dumadami na yung nagtatanong paano mag-import. Tapos may mga nag-i-import, baka pwede mo ako i-import ng aso. Gaano? So let's talk about importation kasi yun naman yun, Yeah. no? Yes, po. So na-mention mo nabasa ko yung pinost mo. Apo. Meron kang from Romania, from Turkey, from the US. Apo. Meron pa po from Mongolia. Bali, Mongolia, ito po, madami meron pa. na po ako nitong mga kausap na iba pang importer. Wow. Yes. Ibig sabihin, meron talagang demand. Ibig sabihin, Nagulat nga po ako in my experience talaga. Hindi ko na-expect na ang dami palang mayaman na Pilipinong bibili ng ganong kamahal ganun kamahal na aso. Totoo ha, totoo. Mga 600K na aso yun. Sabi ko, in my dream, hindi 600K? Yes, sir. 600K. Mga Tibetan Mastiff. Oo. More than that pa nga po, 800K, one. Ano pa lang yun ha? So itong nasa na para tuloy gusto kong mag-import services. Maganda po siya. Na yung Tibetan Mastiff dyan sa ating slide. How much yan? Yung ganyan, sir, parang nasa 450, 350. 350, 450. Oh. Wow. Opo. Meron ka na doon. Meron na ako din, sir. Siyempre. Yan po yung way ko para at least ma-develop ko yung kennel. And bibili na po ako ng another puppy. Gano'ng katagal yun, Zeke? Yung from, gawin na natin example ako. Halimbawa gusto ko ng Tibetan Mastiff. Opo. Sir, ang kagandahan kasi pag may importer ka din nakausap, less hassle kasi sila na din yung shipper. Okay. Opo. So, So, lahat. ang nangyayari po, halimbawa may naganap po sa akin ng off-charka, ang bentahan po namin 250, 350, ganyan. Sabi, Yan ang fair Opo. market price. Opo. So, Hala. manghihingi lang po ako sa kanila ng baka may off-charka ka dyan sa importer po Tapos magbibigay sila ng all-in prices. Tapos doon na po ako papatok. Okay, so Yung BAI permits, Kasama kasi na po lahat. ikaw ang nagpa-process o sila? May kausap din po ako na magpa-process. And sila din po dalawa po kasi yung nagiging shipment po natin. Meron from sa cargo and meron din yung nani kung tawagin. Kasama nila lilipad yeah. ano yung timeline from the time na sige nagkasundo tayo ganito presyo up until yung parang door to door, no? Yes. From Romania, iba-iba siguro depende sa bansa. Pero anong normally ang timeline? Usually, sir, naabot kami ng 3 to 4 weeks. Wow. Bilis, no? Mabilis lang po. Madami kasi doon eh. Madaming Oo. stock doon. Sobra, sir. Daming stock Oo. doon. Kasi po, nagbe-breed sila. Livestock po kasi yung mga karaniwan na binibenta ko eh. So, kailangan po talaga nila yun. Usapan niya syempre maybe US dollars. Euro po. Euro, yeah, Yes. depende. Euro pa lang. Depende. So euro. So euro ang Opo. usapan niyo. So, yun po, pag nagbayad sa akin si client, na nagiging friend ko na po rin sila kasi everyday ko talaga kausap kasi gusto ko po mapalaki nila maayos yung mga puppies eh. So, ayun po, pag po nakikita ko rin na parang tagilid sa akin na parang hindi magaling mag-alaga or walang dedication sa pag-commitment. Pinifilter out mo rin. Yes, kung hindi ko sino po yung- talaga binibentahan. Hindi po talaga ako sa sabi ko nga, I'm not after for the money. Sabi ko, kung 20K nga lang i-charge ko, okay lang. Sige, 20K, pang dog food ko lang naman yan, ilang buwan lang. Di ba po? So, sa akin, para po sa akin, mas importante yung pagbabagsakan ng puppy or papupuntahan, ibang alam po kung paano sila alagaan. So, nagiging kaibigan ko po sila. Everyday, magkausap kami. Minsan, nakukulitan na po sa akin. Ang isa sa mga nagiging problema sa importation, di ba nag-import din ako, 12 yung in-import ko eh. Wow. Yung total ng Supero, 12 yung original. Over gano'ng katagal yon yung dosis? Years yun, 3 years. Oh wow. 3 years Madami, old. madami pa rin yun.
Oo. Kaya kinalimutan ko na yung part ng buhay ko rin, magastos yun eh. Pero yung na-experience ko dyan, yung hindi dumadating ang papel, Yes, yung sir. pedigree, nangyari na ba yun? Meron mga time na nangyari din yun, sir. Pero kami kasi, sabi ko nga sa mga kliyente or sa mga bumibili sa akin, kailangan kong ma-supply yun or ma-deliver ko yun. Kung ano yung binayaran nila, i-deliver ko. Saka bago po ako mag-import talaga, kaya nandiyan po yung mga ka-group ko na Meron nga dito eh, yun o, si Boss. si Richard. Oo. Oh, importer din po yan. Importer din. Order din. Yes sir, importer din po yan. So, Pagtayo na kayo ng asosasyon. oo nga po eh. Meron po kami bagong group na mga ngaso talaga. Mga ngaso. Opo. So ang goal niya is to help yung mga, obviously, kung sino yung gustong certain breeds. Pagsasama-samahin po namin yung mga merong livestock guardian breeds, mga rare breeds po. Maganda yan kasi tingin ko mangyayari dyan, mariregulate nyo. Opo. Hindi ma-abuse yung Tama po. supply, demand and supply. Tama po. Kasi, I mean, ako sasabihin ko lang din, not to offend anyone. Pero nung one time na ginagawa ko tong Domus, kailangan namin ng mga ilaw. May pinuntahan akong lugar para bumili ng mga ilaw. Doon mismo sa kalye nila, ang daming mga dati naman na import breeds na nandun lang sa tabing daan binibenta. Diba? So tingin ko, yun ang kailangan. Actually, marami yan, yung mga... Dami sir, pag pumunta po kayo market. sa grotto, Oo, yan. Sa Bulacan. napakadami. Minsan sasabihin nila import kahit hindi naman import. So, di ba? Yun siguro sir yung may ano ka eh. Kumbaga may pangalan ka na sa pagdating sa importation. Masisecure mo yung quality ng aso. Medyo ano nga ako dyan eh, medyo, siyempre parang hindi ko maisip kung ano ba ang tamang way to think kasi merong maganda yon kasi nagiging affordable sa mga families kasi lalo na ngayon kaya isa sa mga ginagawa natin sa Amadeo pinopromote natin ang pet tourism kasi madami ng families ngayon ang gusto magkameron ng Opo. pets kasi yung dating kailangang import locally available, mas mura, nakakabili sila. So in a way, maganda ba yun? Tingin ko okay yun kasi masaya yung family. As long as they take care of the dogs. Pero syempre yun nga, yun ang nagiging issue is bumabagsak yung value ng aso. Doon na po siguro sir, pumapasok yung pagiging responsible breeder. Oh. Ako kasi sir, talaga pag nag-breed kayo, kailangan panindigan mo yan eh. Kumbaga, yung presyo, wag mo ibababa. Actually, yan eh. Parang year 2016, nung pumasok ako sa Giant Dogs. Panahon nila, kung kilala mo, si Nasirang Gulayat Kennel. And then si ZDB. Snowpose. Yung mga yan, oh, yung mga breeders na yan. Ano? Sabi mo, si DB? ZDB nag-i-import din yan. Oh, kaibigan natin. Yung ba yung nandito? Kaibigan namin yun. Kaibigan. Oh, kaibigan namin siya ngayon. Kaya lang Halos ano eh, kasama parang ang gusto kong i-point out doon. Kasi we have to, kailangan tayong matuto doon sa nakaraan. Kasi ang dami nagpadating dati. Kaya nga dumami yung Caucasian of Chark eh. Biglang ako nag-Caucasian. Opo. Tapos biglang bumagsak kasi yung mga dumating, mga pilay, may mga problema sa buto. Opo. Ganun yung mga dumating. So kailangan, since gumagawa tayo ng, eto lang naman payo, hindi naman ako mag-import, but sa mga nag-import, since gumagawa tayo ng second life nitong giant dogs na to, kailangan magparating tayo ng magaganda talaga. Tama sir, quality. At paano mo i-assure yun, Zeke, na maganda yung... anong tinitingnan mo para alam mo, kasi pag nandito na yun, hindi mo na pwede mong isaulihin. Hindi, Sir, hindi. actually pagka po ganyan, before importation, kailangan ma-meet mo muna yung breeder. Pangalawa po, titignan mo po kung health tested yung parents. Pero minsan po kasi, kahit wala sa parents, Nasa grandparents. nasa grandparents Nasa naman. Yun nga, kasi nakikita ko yung post mo, yung ilan, pinapakita mo yung, yung may, yung tatay. No? Kailangan po talaga mapakita ko rin yan sa mga ano. So ina-assume natin na normally, hindi ko alam kung tama o mali yung ganong thinking, pero dahil nakita mo yung parents nung dadalahin dito, siya yung anak, ganito yung itsura ng parents niya, i-assume natin na maganda yon. Pero it's a gamble, no? It's a risk. Yes, sir. Kasi pwedeng lumabas yung, hindi naman lalabas yung defect nila until it could be, years later. Meron ka bang na-import na may quality issue na? wala pa po. Wala pa. Wala pa. Ayun ang papangalagaan mo. Which is yun ang, kasi I remember si Boss Amo Melvin, meron siya, di ba meron ka isang aso na, Si Chico. na merong, nagkameron ng lumabas yung defect niya,
So ang nangyari, pinalitan ni No, actually, nagdagdag. ang gusto niya, papalitan niya pero bili ako ng isa. Tama, So may tama. mga ganun. Nga lang, ayoko na parang nadala ako. Pero sir, minsan iniisip ko rin kasi, May mga puppy kasi na dumadating dito na sobrang ganda talaga. Kaso lang, when time na nasa owner na, tinitignan ko kung paano nila alagaan. So minsan nakikita ko lagi nasa tiles, dito rin po floors. So hindi mo talaga i-expect yung tao yung aso nagaganda yung structure niya kung lagi nasa tiles. Opo, so yun pa yung... kaya Sa'yo, well, in fairness to you, yung Yes. sabi ko nga sa'yo kanina, yung kanyang kennel parang Tiles pwedeng, yun. Opo, pwedeng doon ka maligo. yes sir, rough tiles po siya, pero Most of the time po kasi mga alaga ko talaga, nakakawala lang. Yun ang importante. So tiles siya, kailangan rough tile kasi madudulas yun pag ano. pero even though na rough tiles po, pag umuulan, madulas pa rin. Madulas pa rin, oo. So yun ang siguro kung iisipin natin yung welfare ng aso, siyempre, again, pagkain, oras, anong itsura ng Yes, sir. kennel nila, ganong kalinis. Kaya natatawa din ako sa mga nagsasabi sa akin ng mga basher din ako, sir. Sabi, pinagkakakitaan ko daw yung mga aso. Sabi ko, naku, kung alam nyo lang yung gastos ko Yon, sa aso. sana naman ito, mananawagan na ako ngayon. Sana naman yung basher, with all due respect sa inyo, sana meron kayong at least information na nakukuha ngayon sa usapan na to para medyo mabawasan yung hate. Opo, tama. Mabawasan. Kasi hate yun eh. Yun ang tingin ko doon. Yung opinion ko yun. Pag hindi natin alam, tapos opinion natin, galit tayo, Yeah. mas maganda pang ang suggestion na mag-usap Tama po. mag-usap para magkaliwanagan. Actually, Isa lang naman hindi po ano yung yun Hindi pagkakitaan yung aso dun parang pambalik gastos Tama lang. po, totoo po yun. Kaya yung recently po nagpa-stud si Doc Nielsen ng aso niya. Yeah, oo. Nandyan siya, nandun sa natin, sa slide. So, sabi ng mga commentators, naku po, ayan na naman, pinagkakitaan na naman yung aso. Ganyan. Sabi ko, kilala niyo ba yung owner niyan? Sa tingin niyo ba kailangan ng pera niyan galing sa aso? Ito, may question pala ako. Gaano ka-importante yung, kasi sabi natin, kaya ba ng resources mo? Gaano ka-importante yung dapat alam mo kung bakit ka kukuha ng malaking aso? Kasi yung iba gusto, katulad mo, I know that isa sa security system mo sa bahay, Yes, po. yung aso mo, di ba? So, okay ba yun? Yung, sige, gagawin ko siyang guard, so hindi ko siya gagawing friendly dog. Actually, sir, nung time na bibili pa lang ako, ang nasa isip ko lang talaga gusto ko ng malaking aso. Okay. At tingin ko naman lahat kami doon nag-start. Wala sa purpose talaga. But eventually, habang naalagaan ko na siya, natututunan ko na siya, nag-iiba yung goal mo sa pag-aso. Somehow, gusto mo na ma-share yung experience and yung breed niya. Gusto mo na matutunan din ng ibang tao para at least bago sila bumili ng malaking aso, alam na nila yung dapat nila expect. Kasi yung term na livestock dog, okay? Kasi Yes, sir. ay nakikita ko dun sa post mo din, galing sa farm, no? Nag-aalaga sila na Yes, meron sir. silang mga sheep, Opo. yun ang nagbabantay against the Yes, the sir. predators, di ba? So kung katulad nung gano'n, no? Ganun ang they're bred for that, tapos ngayon dadalhin mo dito, di ba? Bantay siya sa bahay. So ayun na sir yung tamang time na pag-uusapan natin kasi different breeds naman po talaga. Hindi lahat ng galing sa Turkey is Kanggal. Ang Pag-usapan natin Yes, later sir. yan. Okay, so I just thought ay na-insert ko yun. Hindi, babalikan natin yun kasi may Ano lang, ito lang. Siguro, na-skip ko to. Gusto ko lang tanungin yung common tanong ng mga basher. Actually, ito yung mga basher ko rin. Bakit wala kang Aspin? Yung mga ayun. Aspin owners karamihan yan. Okay. So that makes sense. Sir, yung una kong alaga talaga, grade 3 ako nag-start mag-aso. Puro aspin po talaga kami sa bahay. Ayun. Lahat naman tayo eh. Ako Oh, rin. di ba? Kwento ko sa iyo, ganun. Even, Oo. even now po, yung aspin namin doon, 14 years old na siguro yung aspin namin sa bahay. Hindi ko lang siya na ipapakita kasi syempre common na siya. Ba't ko pa i-share sa inyo? Common na to. So meron ka. Anong sense na Next time i-vlog mo para Anong sense nung mag-aalaga ako ng malaking aso tapos gusto mo hanapin yung aspin? Eh di sana nag-vlog na lang ako ng mga aspin sa kalye. Tumulong na lang ako, nagpa-feeding program na lang ako. okay. Diba po? Ano, di ba? Parang ano yan eh. Parang merong gusto Ford. Merong gusto Yes, sir. Toyota. Opo. Ganun lang yun. May preference siya. eh. Para sa akin, preference. Kanya-kanya. Oo. Pwede na lang kung ikaw alaga mo aspin,
I'm happy for you. Alaga mo Aspin. Sana maging happy ka rin para sa amin kasi LGD yung Correct, namin, correct. alaga namin. Parang gano'n na lang po na. Respect lang, ano? Respect lang, Respect. yes, sir. Yun. Clear. Yes, Clear. Thank you for for clearing that up. Oo. Okay, so dito tayo sa next topic natin. Dito na tayo sa main topic, which is i-discuss natin yung mga Turkish breeds. Dito tayo ngayon sa pag-usapan natin yung mga ilan sa mga Turkish breeds. Yes no? po. Oo. Okay. First natin ay itong paborito mong breed. Yes, sir. Wow. Slide, please. Titingnan natin kung ano yung paborito mong breed. Yan. Yan, sir. Yan yung Aksaray Malaknis. So, siya po yung... si Dato po, Aksaray Malaknisi siya. So, siya yung first in the Philippines. First talaga siya. Yes, sir. Oo. So, doon po ako nagkaroon ng idea. Sabi ko, kailangan pag nag-import ako, yung bang wala akong kagaya. So, Oh, kasi ako, to be honest, ngayon ko lang narinig yan. opo. Hindi ko talaga Oh, alam. nung hindi mo pa alam yan, ano ang alam mo na breed niya? Yung aso na yan. Pag titignan ko yan, wala, hindi ko alam kung anong tawag. Akala ko sasabihin mo Saint Bernard. Hindi. Alam ko naman ang St. Bernard. So, pero ito, hindi ko alam hindi ko alam na mayroon pa ng asong gano'n. Pero sir, usually, ang tawag talaga nila, dito kasi sa atin, ang umbrella term, even sa international, ang tawag nila is Kangal. So, yes. Okay. So, Ngayon, narinig ko ang Kangal nung na-meet ko lang si Melvin. Tsaka yung Alabay. Ako naman po, matagal ko nang alam yung Kangal kasi tinitignan ko po kung sino yung strongest dog. So, siguro, mga beginner, yun lagi yung iniisip. Sino ba pinakamalakas? Sino ba pinakamalaki? Kasi sa Instagram no? Pag sinearch mo yan, wala naman lalabas na Aksaray Malaknisi. Opo, opo. Kanggal yan eh. Ayun. Oo. Kaya yun yung nai-print. Naintindihan ko na kung ba't Oo. ngayon ko lang din siya narinig. So, yun po. Naging umbrella term po talaga nila yung Kangal. Pero ang proper umbrella term, Anatolian Shepherd Dog po. So, sa Anatolian Shepherd Dog, doon po nakalagay yung mga every Turkish breeds. Okay, so Anatolian Shepherd Dog. Okay. Yes, sir. Which is meron Anong tayo normaling sa trabaho? Meron din po dito. Anong normaling trabaho ng ganyang aso? tagahugas ng pinggan. Dishwasher. Oo. Ngayon trabaho niya. So normally, yan yung nagbabantay Opo. nga. Diba? Yes, sir. Sila, bred for, ano po talaga sila, property guardian. So, ang dami po kasi nagko-comment sa akin na Yun. wala ka naman tupa, wala ka namang livestock. Yeah. Bakit mo kailangan? Yun ang question ko kanina na medyo napaagal lang yung tanong ko. Opo. So- Pero yun nga yung kung fair ba yun sa aso, diba? So property guardian. Yes po. So, ayun po. Lagi ko naman po ina-explain na hindi lahat ng galing sa Turkey or hindi lahat ng cream malaki, hindi sila Kangal. Yeah. So, every breed sa galing Turkey, meron po yung duties. So, ayun po. Etong Aksaray Malaknisi, property guardian siya. And then yung Kangal, we're on livestock guardian breed po siya talaga. So ang Aksaray pala, hindi siya classified as livestock guardian dog? Pwede rin po siya, pero more on base po yung inaano nila. Property po talaga ang binabantayan nila. Ito po yung bahay nung shepherd, ng pastol. Nakatali po yung Aksaray Malaknisi. Then, nandito yung foundation ng, let's say, tupa nila. Okay. Then, yung Kangal nila nasa harapan. Kasi ang Kangal po, bred for speed, agility, endurance, power. So, yun po, nandun na po yun. Yun ang nandun sa labas na nagbabantay. Yes po. Sila po talaga yung bred for Instinct. livestock. Talagang instinct Yes, nila sir. mag-alaga. Opo. Mag-guard and mag-alaga. So tama din na ang Aksaray Malaknisi ang pinakamalaking Turkish breed. Tama po. Before, sir, siya yung pinakamalaking Turkish. Before. Yes. Ibig sabihin meron ng pumalit. Meron pumalit sa kanya, which is yung Boss Shepherd. Oh! Boss Shepherd. Ngayon ko lang nalaman yun Boss Shepherd, next slide. Yes. Yan. Game na, sir? Boss Shepherd? Oh, Boss Shepherd. Papakita natin yung next slide. Yan. Yan. Ayan. Yes, sir. Ang Boss Shepherd naman, sir, eto, sir, gumawa sila ng malaking aso talaga. Central Turkey. Ito po yung ginagamit nila pang
pang-wolf talaga. Yan. Yes, sir. Pero sir, ang kinaibahan nila sa Kangal, mas mabait ito sa family. Okay. Yes, sir. So, they can do both. Pwedeng livestock, pwedeng family garden. Sino mas malaki? Mas malaki sa Sa malaki height, sa height po kasi, mas Oo. iba po yung height ng Boss Shepherd. Mas matangkad. Yes, sir. So, ginawa nilang parang Kangal na malaki po siya. Mas malaki nga. Yes, sir. Malaki. Itsura pa lang, ano. Nasa 41 inches po ang maximum height nila. Kasi let's face it, ang typical thinking ng, well, I can say siguro dito sa Pilipinas, at siguro anywhere in the world, Yes, sir. mas malaking aso kasi syempre mas, ano yan attention grabber, Tama po. di ba? Attention grabber siya. Let's face it, pag ang dala-dala mo maliit, hindi masyado kasi hindi naman talaga Hindi pansinin. hindi pansinin. Tama. But when you have a dog like this and you're walking sa mall, allowed ba to sa mall yung mga ganyang kalalaking aso? Hindi. Hindi, ano? po, Hindi na. Unless may event. Hanggang kalaki lang ang allowed sa mall? Usually po mga kanicorso pwede pa sa mall. Oo. Pero Unless katulad ni Boss Amo Melvin, pag may ini-invite siya. Yes, Yeah. pwede. So pwede 'yon. Pero kung gusto mo lang dalahin sa mall, maglalakad Pero ka lang actually hindi. po kami, nagdadala rin po kami. Yun nga lang, choice namin na hindi na kami pumasok sa loob. Kasi gusto nila, lagyan namin ng diaper. Yeah. So, Oo. sayang yung ganda ng aso, tapos lalagyan mo ng diaper. Minsan dinala ko si Lucas at saka si Tala sa mall, SM. May security detail. 3 security nakapalibot sa amin. Kasi daw baka Baka makakagat. makakagat. Oo. Oo. Which is responsibility mo yun, ano, as dog owner. Yes. Pag nakakagat yun. So, importante din yun. Pag laki ng aso mo, pag malaki, mas malaki din ang iyong responsibilidad. Tama po. Kasi mas malaki ang babayaran mo, mas malaki ang Actually, sugat. sir, trato mo siya ng parang gun talaga. Kasi Yeah. every time, pwede silang matrigger. So, tamang-tama pala itong nandito ng sculpture sa likod ko. Eto, si Lapu-Lapu. Sila Pulapu. Oo, ganyan talagang interpretation. Okay. Sige, next slide. Kangal. Tingnan natin yung Kangal. Ito na pinakasikat. Yan ang Kangal. Yes, sir. Ito, Yan. dalawa po ang Kangal bale. Itong Kangal na to, KIF po siya. So, Turkish po siya na standard. This breed po, talagang ginawa sila as livestock guardian breed. Meron po kasing Kangal na FCI naman, which is next slide naman po yun. Okay, next slide. Tingnan natin. Opo. Titingnan natin kung anong diferensya, anong Yes, sir. advantage, anong... Yan. Ito po yung FCI na Kangal, which is shorter and compact naman po siya. Kasi sino-show, di ba? Yes, sir. Ito po, branded na po to for show talaga. And para lang ma-present yung breed na Kangal. Okay. Tanong, yung bang Boss Shepherd accredited ng FCI? Hindi po, sir. Ang FCI, yun yung parang PCCI ng international. International. Yes, sir. Opo. Okay. Oo. Bali, ang Kangal po is accredited na recognized na siya. Yung Kangal, noong 2018. Malakli. Hindi pa po. Hindi pa rin. Pasok po sila sa Anatolian Shepherd Dog. Doon po sa umbrella term pa rin. Which is Anatolian Shepherd Dog. Pasok sa FCI yun. Yes, sir. Even po before yung Kangal, pag po nagpadala ka dito ng Kangal na FCI, ang pag register mo po siya sa PCCI, ang lalabas po nila doon, Anatolian Shepherd Dog. Hindi po siya. Even sa Alabay, Central Asian Shepherd, tas Ovcharka, Caucasian Dati. Yes po. Pero ngayon, di ba, ang Alabay meron ng sariling pangalan. Central Asian Shepherd. Central Asian Yes Shepherd. po. Pero in, Umbrella term pero in pa rin terms po of sila. price, hindi naman babago, no? Kasi depende Hindi sa... naman po. Ako po, sa akin po, paper is just paper kung mas importante pa rin yung ano ba itsura ng aso, ano ba yung health ng aso. Yung mga normally nagpapa-import sa'yo, mas marami ba sa kanilang meron na silang experience, no? Kasi hindi to first dog owner. But then again, sir, syempre, hindi naman natin di-discredit yung mga nagsishow. Kasi ang laki din talaga ng gastos sa show. Correct, Yes. correct. Pero yun nga po, minsan napopolitika na yung show. So kung sa papers ka lang lagi magbe-base, halimbawa, parang yun ng red lines, nabibili na yan eh. So, tapos yung aso, hindi naman ganun kaganda mag-perform. So, sayang lang. So depende talaga yon. Depende kung saan mo gagamitin yung... Nakadepende po talaga. Kung saan, anong plano mo as a dog owner, ano Yes, bang sir. plano mo? Is it
for security sa bahay, hindi ka naman na-attend ng mga dog shows. Actually, na, pag big dog owner ka, parang secondary yung yung pedigree. Oo. Kasi tinan mo yung, 'di ba nag-cross ako ng Kangal at saka Alabay. Kanggay ko. Kanggay, yeah. Hindi naman sila naghanap ng papers. Tama po. Even sir, pag nag-import ka ng Malaklisi, walang papers yan. Yung Malakli, Kangal, kasi po hindi naman po siya uso sa Turkey talaga. But anyway, naano po nila yan nauumpisahan na po nila na mag-register. Doon po sa KIF or yung Turkish registry nila. Pero yung KIF, yung KIF, ano ibig sabihin nun? Turkey kasi din, sir. Turkish name. Opo, Turkish kasi. Yung ba nagsho-show din sila? Nagsho-show din po yun. Pero anong show yan? Yung pinaparampa yung aso, ganon? Meron po yun, sir. Iba-iba po kasi yung sa ring. Pagka po mga livestock guardian, kailangan po yan makita talaga nila na aggressive. Yun parang iba Oo. Naka-aggressive. Oo. Even po yung protection training sa Central Asian Shepherd po. Nag-import po kasi ako ng Alabay ngayon. So, meron po yun, may certificate po yun na pasado siya sa ganong ring protection training. Protection training. Yes po. Normally, ano yung mga ini-import mo? Anong age ng mga mga aso? Ako po Ano kasi, yung safe na... Kasi magka-travel yun, di ba? Oo. Hindi lang pwedeng... Maganda pong question yan. Ako po, lagi kong kino-consider yung age talaga pagka livestock guardian. Kasi kailangan ng livestock guardian makapag-bonding sa amo Correct. para makuha mo yung loyalty niya. So, ako, as much as possible, mga 3 months, at least safe na siya. Pero po, meron po kasing rules na bawat lipat rules. ng under 4 months. So kami po, nakikipag-usap ako sa breeder kasi pag po tumanda yung aso or bumigas, Mas mahal. Iba na yun. mahal ang shipping po niya. Oo. Opo, sobrang mahal yung shipping. Paano yun pag nag-import? So, doon mismo ano yun ba? Plane? By plane or by ship? By plane po. By plane. Kasi by ship, matagal yun. Sa Opo. buwan yun. So, Baka pagdating nun, ano na yun? Malaki adult na. na. Hindi, sabihin mo ng isang buwan. Tama. Diba? Or 3 months. Pero yun po, hindi naman po siya advisable na i-by ship talaga. Oo, Grabe kasi- po yung stress sa aso. Oo. Doon po nagkakaroon ng health complication yung minsan yung aso. Minsan nagda-drop yung pasterns, nakakawha, nasisira yung hips. So, I can imagine kasi ano nga yun. 3 buwan yun. opo. So, iba po yung yung stress na So by plane, tapos meron siyang obviously by proper proper Opo. kennel. Yes po. May magpapakain doon, wala na. meron din po. Meron din. Yes po. Dahil nga po papi pa, mabait pa naman. Wala pang aggression. Papakainin yun before. Kasi ako kanina, pinag-usapan namin ni Boss Awang Melvin, yung meron ako naman experience palabas. Kasi meron kami dito nung toy poodle pa yung aso ko. Okay po. May nakagusto sa kanya. So, pinapunta ng Amerika, nilagyan ng chip, tapos may quarantine sa Singapore. Ayan po Tapos- sir yung pinaka-goal ko as siguro para sa akin, gusto kong ma-attain yan ng Philippines na sa atin naman Sa ating mag-order. tayo naman yung magpo-produce ng mga quality na. Philippine breed. Yes sir. Pero ganun din, nag-originate nag-originate from Turkey. Yeah. Yes Tapos sir. dito- Babalik. Kumbaga, bumili lang po tayo ng mga foundation tapos makita nila. Ang ganda na ng mga Maganda na yung mga napoproduce natin. Yes, Tapos po. ikaw na yung magdadala. Actually sir, ang dami na nagtatanong sa akin ibang lahi talaga. Minsan sila mismo nag-offer sa akin na mag-switch kami ng produce, ganyan. Sabi ko, by this time, wala pa naman talaga akong plano mag Katulad na lang sa case mo, na meron kang Marami kang bulldozer na kangal. Simula nung lumabas si Bulldozer, ang daming inquiry from other countries. Oh, see? Kasi di ba? Kasi yung quality niya, di ba? Oo. Lahat ba sila yung magkakapatid ganyan? Hindi naman. O siya lang? Siya yung pinakamaganda yung head. Oo. Pero hindi siya yung pinakamatangkad. May mas malaki pa sa May kanya. mas malaki pa sa I'm kanya. sure ngayon mas malaki yun sa kanya. Okay, so... Okay, next. Next natin na breed. Anatolian Shepherd po. Anatolian Shepherd. Ito yung sinasabi mong umbrella. Yes sir. Yan po yung mga crossbreed between Kangal, Malakli, Boss para gumawa po sila ng angkop sa kanilang daily na gawain. Pero ito, itong Anatolian Shepherd, let's say, nag-breed ka, nag-cross ka, taga-Turkey ka, pwede mo bang ipa-accredit yung Anatolian Shepherd na yun sa FCI, yung breed mo na yun? Pwede mo po siyang pwede, ang gagawin po dyan kasi,
i-show, kung gusto mo po mag-show. Mm. Hindi, gusto mo lang magka-paper. Pwede po. Pwede. Po. Opo, pwede. Kumbaga, titignan mo po kung ano yung, dahil nga po crossbreed siya. Minsan kasi 70% Kangal. O kaya naman 70% Malacrisi. So, Okay. titignan po yun ng judge kung saan Kung po siya ano. mas pasok. Obviously, kung ano yung mas malaking percentage, Yes, sir. yun siya. Opo. Yun ang classification niya. Opo. Kasi ang sabi naman po nung breeder na kausap ko, wala talagang 100%. Correct. Kasi ang mga breeders po naman, ang totoong mga breeder or mga shepherd, nag-aalaga sila ng aso para may makatulong sila magbantay ng tukan nila. Ngayon, kung gusto mong mas mapadali yung ano nila, syempre, magbe-breed sila yung angkop po talaga dun sa terrain nila o kaya dun sa lugar nila. Yung pinaka-functional. Yes, sir. Yes, sir. Kumbaga, functionality po talaga yung usapan. Sa Philippines kasi, syempre, iba na hindi mag-a-apply sa atin yan. Kasi ang... Sa Philippines po mostly nakikita ko dito, FCI po yung FCI standard na Kangal. Kagaya po nung kay Doc Nielsen. Pero yung sa kanya po kasi malaki yung female niya. So nagaganda din talaga. Pero sobrang bait po. Yung KIF na Kangal, hindi mo po magagano. Meron po tayong KIF, yung kay Sir Pao. Yung kasama ko po KIF. Kung gusto mo ng gano'n, magkano ang budget mo dapat? Dito po sa atin pag bumili po, ako po talaga inaalaga. Ano lang, guesstimate. Yes. Range lang. Nung nagbenta po ako ng puppy, nasa 150 to 180 talaga po. Okay. Oo. Island-born yan. Yes po, island born ako. Island-born means ano na, syempre dito Yes sir, ako. dito pinanganak. So si Lakan, tsaka si Kim, definitely hindi sila Kangal, no? Kasi hindi sir. ditong Kangal eh. Ano bang kamukha ni Kim at tsaka Lakan? Sa akin sir, more on parang boss shepherd sila. Kasi More on boss shepherd. Ang haba. Pero ano yun, Filipino version nun dapat boss. Opo. Boss. Boss Shepherd. Shepherd ko. Maganda yung naging program nila sir. Nung nakita ko yung female ni Sir Kim, sabi ko, ang laki nito, parang boss shepherd talaga. Pero yung tatay po nila Lakan, sure ako na Kangal kasi yung itsura. Kangal yun. Okay. Saka kung mapapansin niyo po, yung ugali iba din. O di kung Kangal mixed with Boss Shepherd, edi Anatolian Shepherd siya. Pasok po siya sa Anatolia. So, Yes, perfect term. yung hashtag ko, Pwede mo ng ano. lalagyan ko ng But then hashtag. again, sir, sabi ko nga, umbrella term natin international. Kahit sa ibang bansa, Kangal ang tingin nila dyan. Pero yung mga judges, kung nakita ko po kasi nag-comment sa iyo yung kausap ko na breeder, si Akin Tulubas. So siya yung mga nagsasabi na yung hindi daw Kangal sila, Kim, ganyan. So sa kanya ko nalaman yung sabi ko, in-explain niya sa akin yung mga breed. Okay. I-guess natin yun, yung breeder. Oh, yun? Taga-Turkey. Oh, okay. Papuntahin natin dito. Kailangan natin ng translator. Akala ko nakausap mo na. Okay. Mag-open sila dito, sir, ng Ken. Ah, talaga? Oo. Pero by the help of Brian, yung isa taga-USA din. So sa kanya bumili ng foundation, then plano nila mag-open dito ng Boss Philippines. Boss Philippines. Yes, Oh, yes. may ganun, no? Pag-usapan yun, dapat Oo. yun ay makuha natin as guest. Oo. Maganda yung plano nila, sir. Ganda talaga. Kaya lang, ano yun? Walang Tagalog doon. Oo, kaya wala ding English dun. Ay, oo, wala ding English. Oo. Paano pala yun? So, nakatawagan mo sila, obviously... Nagbo-voice message po sila sa akin. Okay. Yung si Brian naman po, na English po kasi siya, USA siya. Okay. Pero yung talagang pahirapan po, translation talaga. Oo. Kailangan mo Hindi, makikinig. kailangan ako i-refer doon para sa pagkain. Oo, totoo. Opo. Okay po. Sige. Okay. Next breed. Akbash. Akbash. Yes. Yun. Maganda rin to. Maganda po yan, Ganda din pero nito, ha? considering siya po yung pinakamaliit na livestock Mm. guardian. Pinakamaliit, Opo, pero strongest po yan sa kanyang weight. pag sinabi mong maliit, ganong kaano yan? Anong 28 adult size? 28 to 33 inches ang standard niya po. So meron pong mga 28 lang, pero hindi po sila pwede lumagpas sa standard talaga. Kasi hindi na po siya considered as akbash. Kung mapapansin niyo po, color white yung coat niya. So dyan pa lang po malalaman na natin na akbash yung breed. So kung lumampas yung height, Most likely, sir, ano na yun? May cross. ano na yun? Akbasher. Inano na yun, ginawa na ng breed. Okay. Ang maganda dyan,
tingin ko kahit ano yung mga na-mention natin ng mga breeds, kahit ano doon ang kuhanin mo, kung Maganda. nandito ka sa Pilipinas, maganda yun. Kaya lalo na kasi all of them, let's face it kung naghahanap ka ng cute, na pwede mong i-pet lang, mga tao pwedeng lumapit, medyo hindi ito yung breed na... Actually, sir, nababash nga ako ng mga dog trainer before. Sabi ko, kaya nga ako kumuha ng aso kasi gusto kong ma-maximize yung kung ano ba yung ugali nila. Gusto kong mapag-aralan. Hindi kung gusto ko pala ng malambing na aso, kuha na lang ako ng golden retriever. Oo, yan, malambing yun. Malambing pa yun. Oo. Pero obviously, sabi ko nga, ang fair way of looking at it is saan mo ba siya gagamitin? Tama po. Correct? Anong purpose mo? Yes, Bakit ka sir. kukuha ng ganyang kalaking aso na Tama malaki ang po. gastos? And then magko-complain ka naman dahil, di ba? Opo. So sabi mo kanina, yung kwentuhan natin. Pag kumuha ka ng ganyang aso, ako personally, kung kukuha ako ito yung Mrs. May speaking, kung kukuha ako ng ganyang kalaking aso, it's no other reason but security. Yes, sir. Saka may mga kilala din ako, sir, na sobrang sipag naman talaga. Even though na hindi ganun kalaki yung space, pero pagka dating sa walk, naku, napakasipag. Napakasipag. Yan, tatrabahuhin ko pa yan. Ito po talaga. Kasi sa Bilib sobra din ako sa mga ganung owner. sa sobra na with or without kasi kailangan importante talaga yun. Opo. Kaya gusto ko yung project natin Boss Belt. Kasi ang advocacy niyo is actually pack walk, di ba? Pack walk obviously sa iyo para ma-consider na pack walk, ilan ba dapat dala mo? Isa. Isa lang. Hindi. Okay yun. Tinignan ko rin yan Oo. sa Google. Parang dalawa, at least dalawa. Kasi ako, ang problema ko remains the same nung una. So, 4 ang korso, 2 magkapatid, babae, lalaki. Hindi ko sila yung 2 lalaki, hindi pa natin. Nung huling nagpakwa kami ni Melvin, actually, ganun pa rin kasi hindi ko nga sila napapagsabay-sabay. Opo. Pero tingin ko... Ang tagal na nun hanggang ngayon, matagal hindi na pa yun. rin. Oo, hanggang ngayon. Bumili ka nito. Kaya nga bibili na ako, nag-order na kayo. Nag-order S-Buyer. na ako nito pala. Okay, meron na akong nagpa-reserve na ako sa tao. Okay, sige. Alright, so yun yung pinakasikat, no? Yes, sir. Opo. Yung mga breed na yun. Meron na ba nagkakatipo sa Akbash? Wala pa po. Wala pang, sa Philippines pa, wala pa talaga ang hindi po. So after this podcast, baka meron. Yes, Meron na siguro. Definitely, sigurado. Oo. Oo. Okay, sige. So, dahil yung mga followers natin hindi nakapunta ngayon, ano? So, nagpa-survey ako ngayon ng ano yung gusto nyong itanong sa amin ni Ezekiel. So, dito, nag-respond naman. Merong 24 na katanungan yung mga followers. Hindi naman natin lahat ano yun, ano? Hi. See you. Thank you again. See you again. Soul blessing and Salamat sa Soul Blessing at kay sino na nga si ikaw. nakalimutan ko na yung pangalan. Alam mo lahat pangalan ng aso, di mo maiisip yung Nakalimutan ko pangalan. Anyway, cut yun, cut. Anyway, ito, Boss Alvin, ikaw ang tagabasa. Ano Nasaan ba yun? Alin ba yung babasahin? Ito. Nasaan na yun? Naiwan ko dun. Naiwan mo eh. O, ito, sa'yo. So, basahin natin to. Ang laki nito, kailangan ko ng salamin dito. Babalik ko muna ulit sa'yo. Salamin. Oo, kailangan ko na Oh. Pakita natin para naman alam ng O, audience. pakita natin. Ayun, naka-flash, oh. Yan, naka-flash. Ay, doon ko na lang babasahin. Ayun. Oo. So, bakit preferred nyo ang raw food sa mga aso kesa sa dog food or pagkain ng tao? Yan, yung pala yung tinanong ko kanina. Oo. Yan Ayan. ang, Well, ako, maglalagay ang opinion ko din, opinion ni Okay. Zik, no? Bukod sa produkto namin, yung raw food, yun yung number 1, no? But bago ko naging produkto yung raw food, nag-kibbles muna ako. Nga lang sa kibbles, parang kahit nabili mo yung pinakamahal na kibbles, that time binibili ko yung pinakamahal talaga. Ang problema, hindi pa rin na-achieve yung magandang katawan. Ampaw pa rin eh. So, tinanong ko yung mga vet na nagsiservice sa akin, no? Bakit di mo i-try yung raw food? So, doon nag-start yung raw food journey na dinevelop namin yung mga products na. sana hindi naman ma-misunderstand ng mga di ba? Yeah. Oo. Kasi I would imagine, is it safe to say na yung nagpapakain ng raw ay probably not even 10%?
ng Konti lang. Konti lang. mababa lang yun. Niche diba? market lang yan, niche Oo, market. kasi tingin ko hindi pa yun 1 out of every 10. Pero sa Baka group po namin, madami talagang madami na. Oo. Kadami nang nininiwala doon, lalo na sa big dogs. profits. Kapag big dog ka, nakaro yan. Yeah. Opo. One way or another. Yup. Okay, so ikaw, ano bang diet ng aso mo? Sa akin, sir, ano ko mix. Cable, cable saka po. Minimix mo? Opo, mix po ako kasi ako naman po, hindi po lahat kasi ng aso kaya mag-adapt sa, especially pag import. Halimbawa po, pinanggalingan niya is cable sila doon. Tapos dadalhin dito, gagawin nating raw. Ang init sa Philippines, kinukonsider ko rin po yung stress ng aso, ganun. So as much as possible, gradual kung gusto mag-raw. Pero ako kung cable, especially kung wala ka namang time, kagaya nung iba, ang raw po kasi kailangan siguro para sa akin yung balance. So even though na raw siya, matrabaho po talaga. Sa totoo trabaho. lang, sobrang trabaho po. Kaya nga pinapadali namin yung buhay ng mga actually, Rottweiler at saka Shih Tzu. Ano pa ba sila? Ayun, nakaro, supero. All the way from Manila. Oh, okay. Oo. So kailangan po puno ng soft bones, innards, di ba? Para po maging kumpleto. Hindi, ang maganda kasi sa mga vlog ng Supero, nakikita mo naman, alam mo minsan, parang walk the talk, di ba? Opo. Hindi mo pwedeng sabihin raw food na sa mga aso mo. Oh. Pinapakain mo ng Kasi iba. yun ang, I can't imagine yung 40 plus, tapos, can you imagine yung vet na lang, no? Which, by the way, shout out kay Doc Nicer. Doc Nicer. Siya yung isa sa magiging guest din natin dito, di ba? yeah. So, Definitely. Doc Nicer, bilisan mo hinihintay ka namin din dito. Anyway, sa mga vets, could you imagine sa vet pa lang, di ba? Kung anong pwede mong mag-asto sa mga aso. Anyway, Actually, ano yun? Kaya yung aso ko, ganun din karami. Parang naging test material ko rin sila sa raw. So, anyone dyan na mag-fail ang kidney, may problema tayo. yeah. Tama po. Pero karamihan ng kidney failure ng mga aso ko dahil blood parasite, Opo. merong ibang reason na hindi yung pagkain. Ayun. Kaya ngayon, I am proud to say na yung pinakamatanda ko, which is magi-11 na, buhay pa. Hindi, maganda kasi sa'yo, sineshare mo yung yung recipe, di Actually, ba? sir, si Lia Yeah. saka si Argus, pure raw talaga yung pagkain. Kung ako nga lang, kung hindi lang allergic si Datu saka si Kaido sa beef, baka mag-raw din talaga ako sa kanila na pure. Okay. Okay, next question. Next question. Pakita natin yung next question para makita ko sa screen at mabasa ng ayos. Ayan, ito naman. Ano-ano ang dapat isaalang-alang ng isang breeder kennel ng super lakas at super laking dogs tulad ng mga Kangal at sino-sino lang pwede mag-alaga ng ganitong klaseng aso? Yan na nga yung pinag-uusapan natin kanina. Nasagot na po. So I think nasagot na natin yan. No? Pero i-review lang natin. So kailangan nga, Commitment, space, and funds. yeah. Ano yung tingin mo number one? Sa akin po, number one talaga, funds. Correct. Anong Tingin ko. salary bracket dapat yan? Mahirap na question Hindi, yan. kasi di ba, Kung halimbawa, sir, Bag- isa lang yung alaga, isa lang. isa lang, Oo. let's say, for 50 to 70, 70,000, ilan ang anak? 70,000, ilan ang anak? Pamilyado 70,000, kasya na. Siguro, sir, mga dalawa. Magastos talaga ang... So, ang salary bracket, minimum 70,000. Kasi, sir, even pagka, halimbawa, nagka-rashes, nagkasakit yung aso, wala, kailangan mo talaga siya ng ipabit. So, ano talaga? Mas magastos. Madaming humingi kasi sa'yo ng Marami. kasi nakukyutan, di ba? Malaki. Dapat pala maghanap ako ng payslip for 6 months. Das magagalit, di ba? Pag anyway, ang point lang naman is kung hihingi ka ng malaking aso, pagkain, kailangan talaga may funds. Let's face it, ha? Let's face it. Totoo po yun. Naintindihan ko na kung bakit, in a way, kailangan mo, meron kang pagkukuhanan. Yeah. Okay? Karamihan ba bumibili sa'yo? Obviously, Yun ang sagot dun eh. Karamihan nagpapa-import sa'yo. I'm sure Opo. businessmen yun. Opo. I'm sure not just businessmen, Opo. but they're making a lot of money, di ba? So, hindi pwede Kagandahan din po na nag-i-import, nadadagdagan yung network. Yan.
Yeah, yeah. Masarap din, masarap din. Pag nakatikim niyo, how many are, so karamihan na umorder din sa'yo ay, meron na silang big dog. Meron na rin po. Anong percentage tingin mo? So, yung sa umorder sa'yo. Kasi alam na nila yun. Hindi ko ma-imagine yung, may konti siguro, katulad ko na I have, Meron po mga first timer na nag-aalaga, pero makikita mo po na dog lover talaga eh. Hindi lang sila breed lover. okay. So, number one is source of income, right? Yes, I mean, sir. not Number your one funds, yun. yung funds. Number one po Number two is commitment, I would imagine. Actually, ano yun? Di ba nga meron akong blinag? Mayaman po sa mayaman. Talagang mayaman. Pero Tinawagan mo pa ako noon kung Sabay kung sa gusto alabay. mo, yan, sa alabay. alabay. Ay, ilan Nga lang, wala siyang time. Wala siyang Apat commitment. yun ang binibigay. Apat ang inaalok sa akin Sayang, ito. maganda po nung alabay. Ganda. Apat Ano yun? na alabay. Different Sayang. lines, sir. Different lines. Sayang. Oo. Sayang. Okay, next question. Okay, next question. Paki-post na lang ulit. The next question is, ano pa gusto nyong breed sa aso na nasa inyo na ang pinakamalakas na breed? So ang tanong is, ano pang gusto mo? So, Sa breed ng aso, nasa iyo na nga yung malaking breed. Sa akin, sir, kung may fans lang ako, off-char ka talaga. Pero kasi, kaya ako nasabi na kung may fans, kasi gusto ko na ilagay siya sa air condition na Yun ang ano doon, no? Kasi lahat ng na-mention natin, medyo short hair Yes po. breed. Ito, ibang usapan na to. sa amin po sa Bulacan, medyo mainit. Dito sa pero dito katulad ng Amadeo, Tagaytay, no? So, Kaya pwede po yan. pwede siguro yan. Kaya Boss Melbs, dagdagan. Tsaka na ako magdadagdag. Actually, yung Caucasian of Charca, bala kong tanggalin sa breeding Dahil nga sa dahil sa weather. Sa weather. So, kahit na nasa Amadeo, Opo. iba pa rin eh. Iba yung hingal nila, hirap na hirap sila. Kasi makapal lang, Ano yung papalit ko? Tanongin mo. ano papalit mo? Aspin. Oh! Alam ko meron kami asong gubat. May forest Joke lang. dog ka nga, may forest dog ka nga. Ang gusto ko talaga Bourbon. Bourbon. Pero nung kababalik ko na, nung nagbakasyon ako sa, punta kami ng Oslo, no? Sa Swimming with the Whales. Parang ang dami ko nakikitang doon, forest dog. Pag gano'n na itsura, pag tinignan ko yung vlog mo, sabi ko, parang ganito yung mga Bakit di ka nag-uwi? Ay, mahirap na kasi nasa ayaw mo ng Aspin, ha? Aspin. Pero kasi Uy, mababash na naman Bago ako tayo. consider ko rin kung pack-oriented ba yung aso. Kasi yung mga Mastiff, hindi talaga pack-oriented. Especially Bourbon, sir. Hindi ba? Hindi. Yun ang gusto ni... Yung gusto ko yung challenge. Starter ng yan, awa yun, sir, parang Rottweiler. Tingin mo? Opo, ganun sila. Parang nga ganun ang ugali. Opo, No? ganun ang ugali. Cani Corso ba pack-oriented? Medyo, sir, pero seloso sila. Anong suggestion mo dun sa isang tao? Okay, meron akong, let's say may kakilala kang tao, gusto niya gusto kong malaking aso para meron akong malaking aso sa bahay na magpo-protect. Ano dapat ang first step na pag alam nilang malaking bahay nila, Opo. meron silang negosyo, kaya niyang bumili ng ganong kamahal na aso, kaya niyang suportahan, willing naman siyang may oras. Sino yung pwede niyang, ngayon, ang di-decide mo ngayon, anong breed? Kung ako, sir, mag-aalaga ako ng isang aso. Ano yung starter ng mga malaking aso na medyo hindi ka masyado, out of all the breeds na napag-usapan natin, meron pa bang sunod? Wala na yun, kasi question na tayo. Oh. So, of all the Turkey, origination from Turkey na aso, ano yung magandang starter big dog? Sa ngayon, sir, kung ako tatanungin kung isa lang po yung... Starter, ha? So, ngayon pa lang ako, Starter na- ngayon pa lang, ngayong mapapanood nila to, alam nilang si Zik ay pwedeng tumulong para mag-import ng aso. Kung starter May po, fan sila. Cane Corso, pinaka-balance. Pero sa akin, walang starter eh. Hindi, Dapat kung ano yung gusto mo. Hindi ka, pero Opo. ako kasi, Oo. totoo naman yun, pero wala kang ang alam mo lang is, gusto mo ng malaking aso, di ba? Nag-research ka, lalo ngayon, you can Google it, Opo. yung mga napag-usapang breeds, pero mapapaisip ka pa rin. Pero again, it's different when you're thinking about it, it's different when nasa iyo na yung aso. Di ba? Tapos nakita mo, ano nga pala to? Kasi pag nakikita ko yung huli mong, isa sa mga last post mo na lumabas si Argos, lumabas silang, di ba? Opo. Lumabas sila doon, nagabulan sila. Pag tinignan ko yung yung Cane Corso, maliit siya. Mas maliit siya kay, obviously sa dalawa. Di ba?
Eh, sa Cane Corso ko pa lang, isa pa lang eh, Tama po. pwedeng humila ng kariton eh, di ba? Opo, tama po. So I could imagine yung, ito hindi ko ma-imagine na ganun kadami. Naku, napaka. Tapos packwalk, kung anong klaseng hila or kung anong, sabihin ng hindi naman sila nauuna, susunod sa kanya. Yun ang, I could imagine yung hindi kasi experience ng Supero na bumili lang ng bagong aso tapos iwalk, pag-aaralan mo yan bago mo ma-iwalk. Hihilahin ka, no? Naalala ko nga po yung tatlo lang po ata dala niyo na trigger sila sa Sa asphalt. trigger. Oo. Sakit to. Ito yun, no? Oh, grabe po. Tsaka meron pa ako dito. Dinig ko nga po yung balibag niya nun sa... So tingin mo Cane Corso kung gusto mo Opo, pero kung ako po, kung gusto ko barbell po ako kasi confident. Nasa kanila na po. Ganda, lahat. mas Borbo. malaki yun sa ano, Mas malaki po siya. Mas Brusco po siya sa kanila. mas malaki sa Corso. Pero perfect size for large breed, intimidating. Safe din niya sa ano, Safe din po sa family, Yes, family. yes. Parang Corso nga, di ba? Ang Opo. Corso ay Pero sa Cane Corso po kasi, napasok na kasi sila ng show. So, yung barbell po, limit yung makikita mo na duwag. okay. Wala kang makikita na duwag, hindi po babagong bundok na. Borbol. Opo. Okay, good. So at least alam na ng mga nanonood dito kung yes. nagko-consider sila. Ay, No? nag-i-import po ako ng barbell. Yun yung sunod ko sa tanong eh. Let me know. Merong nag-order? Wala pa. Meron na po. Borbol? Opo, meron. Saan mo kukunin? Meron po kami nakuha sa Thailand, tapos meron din sa Thailand po kasi iba yung different po kasi yung size breeding po kasi sila eh. So pinakamalaki talaga sila. Pero sa Africa, US, and Russia, more on functionality naman. Functionality. Yes, sir. Functionality meaning Working dogs po. working dog. Yes, po. Okay. Okay, next. Next question. Ilan bang question natin ngayon? 24 to eh. 24 pa yan. Lalahatin natin yan ngayong gabi. Hindi, yung iba naman, ano na lang. Pag Sa nasagot susunod, na natin. madami pa tayong episodes. Oo. Tama po. So, Hindi, ito yung tanong dun sa episode 1 eh. sa episode 1. Sige, okay. Nasa 3 pa lang tayo. Oo. Baka dito na matulog si Zeke. So, pili ka na muna ng question ng ano. So, sige, pili na lang tayo. Pili ka ng question Yung mahaba. yung medyo very unique at saka ano, and habang pumipili si ano, usapin ko muna si Zeke kasi pumipili ka ng question. Opo. So, tinanong ko kanina, ano yung, kung pipili ka ng large dog. Opo. Ano ngayon ang, sa tingin mo, of all the breeds, ano yung pinaka family friend? Friendly. Family friendly. Kasi let's face it, gusto kong protection sa bahay, pero ayoko naman na hindi mo Gusto ko i-break yung about sa breed. Kasi at the end of the day, kailangan mo malaman yung pedigree po talaga. Kasi kahit po na pare-parehas po ng breed yan, kung ang pedigree po nila is magkaiba ng purpose or program, hindi po magiging mabait yun sa family kung ang kukunin mo is yung, syempre, panglaban ng aso, pang working life. Tapos outbringing mo, laging nasa labas yung aso. Paano siya babait sa family? So, interviewin mo talaga yung ano. Yes, sir, kailangan Kung saan ang origin. Yes, sir. Pero definitely, kung gusto mo ng malaking aso, tapos mabait sa family, kuha ka ng alabay. Hindi, kasi madali namang ang nasa isip ko kasi paano kung merong tao. Dito sa Pilipinas kasi, ang na-notice ko, kung merong shortcut, why go through a middleman? Kung kaya mo namang Mag-import. pumunta sa internet, Opo. may capacity ka para May risk eh. mag-import. May risk. po. O yun nga, yun ang kailangan maintindihan ng mga nanonood. Na Opo. kaya mong, sige, may pera ka, meron kang resources nga, kaya mong dumiretso doon, kaya mong maghanap sa internet ng ano, nga po pero sa kanila, sir, sabi ko, yung binabayaran nila sa akin is yung ano ko po, kumbaga, yung kausap ko po, yung network ko na. Hindi sila pwedeng maloko. proven na, Yes, ika nga. proven na. Proven na, hindi ka Unlike yung problema. sila yung mag-outsource, kakausap pa sila, pwede silang mas mapamahal. Kasi it's no different sa other country kaysa sa Philippines na Yes, sir. ang habol lang din naman nila business. Ito, Right? question. So, ano, Oo. pwedeng sabihin lahat sa yung good points pero hindi naman pala yun ang totoo. Judith Para lang ang mabenta. pangalan, Judith. Okay, so ito ay Judith daw ang pangalan. Ayan, okay. Ito, mahaba to. Ito mahaba to. Naka-address sa akin pero maganda eh, yung tanong eh. Ikaw na magbabasa niyan Oh, sa'yo. due date ng credit card ko bukas. Judith. Okay, so good day Sir Melbs. I know this may sound absurd,
but it is common knowledge that all of us will one day leave this world. Oh. May laman to. May Dapat laman. may music na tayo sa gusto. May laman to. Have you ever thought, even if just Even a second, of what will ever happen to all of your dogs, 40 plus dogs, in case something bad, wag naman po sana happens to you? Have you ever appointed someone close to you or even a family member on what will they do or how will they take care of the dogs just in case? Curious lang po. Okay. Very understandable yan. Very legit Maganda pa question yung yan. question. Magandang question yan. Hindi yan biro. Actually, hirap sagutin nun. Mahirap sagutin yan. Paglabas ko dito, bigla akong namatay, no? Ako, without you answering it, you can answer it, pero ako, I'll tell you, parang... Alam nga naman si Bon na mag-alaga. Ang bihira, puro video lang alam niya. Anong sagot? Si Anya, medyo nagwo-walk na kay ano. Alam mo, minsan hindi natin masabi, no? Your kid might follow suit. Hindi natin alam, no? Pwedeng yung si Anya, yung anak ni, Kinakabahan ako. Baka, kaya ako sinasanay eh. Oo. Pero kinakabahan ako, baka paglaki, ayaw niyang mag-alaga ng aso. So, paano yung sopero? Di ba? Exactly. Kasi katulad nung nangyari sa atin na yung ino-offer mo sa akin yung apat, iniisip sandali. Medyo malaking responsibilidad yung biglang magiging 8 yung aso ko. Ibang usapan yun. So, ano talaga? Legit question yan. Anong sagot mo? Anong sagot mo dyan? Ako, ang sagot ko, sana wag naman. Pero kung mangyari, tingin ko, ipapa-adapt. Yeah. Papa-adapt. Sa sobrang dami ko nang na-podcast doon, baka isa Meron sa inyo doon. kumuha. Meron, ako kukuha ko. Pero wag naman sana. wag naman sana. Hindi ko lang, kasi I know you. Yeah. I know na gugustuhin mo. I think yun ang mangyayari. Ganon yun. So, real talk, di ba? So, alam na eh. So, Judith, alam mo na, no? Wag naman sana, pero, madami ditong bisita ngayon. Eto, may tanong kay Sigurado Ezekiel. ko. Okay, Ezekiel, may tanong sa'yo. Si Alberto Reyes. Alberto ang pangalan. Sabi niya, why did you choose, nasagot na natin ito, why did you choose the Malakli breed? Instead. Nasagot Opo, na natin nasagot ito. na natin. Okay na Nasagot to. yan. Okay na yan. Nasagot yan kanina. So si Alberto, balikan mo yung ating previous conversation kanina, ina-record. Andun yung sagot. Yeah. Ito na yung purpose ng breed. Eto, si Wang Shishi. Kakaibang pangalan to Wang Shishi. Anong realization mo ngayon na ganyan kadami ang aso mo compared before na nag-start ka pa lang? Paano mo na-handle ang struggles sa pag-aaso? May mga tao ka din bang nilapitan upang kumuha ng guidance mo nung inuumpisahan mo? Actually, lahat naman tayo, di ba? Yun yung isang purpose ng channel kasi Yeah. kaya nga dinocument namin yung journey ng Supero Dog Farm. Walang shortcut yan eh. Para lahat ng mag-a-attempt, alam nyo na. Opo. Kami na yung nagpakagat, kami na yung nakaladkad, Opo, totoo po yun. kami na yung Parang sumakit ang bulsa. Parang meron ka ng cheat. Kasi instead Yeah. na dadaanan mo yung mga mali na ginawa, instead na... Pero pag i-redo ko, pag uulitin ko, ayoko ng ganito karami. Opo, ako din sir, sabi ko nga rin, kung mag-restart Ganitong lang- karaming aso. o Ganito karaming aso. Kung may chance lang mag-restart, talaga. Yeah, kung may chance na ako mag-restart, kasi ang dami talagang maling ginawa eh. Opo. Yung breeding program, alam mo namang, ang hindi ko napaghandaan doon, ang pangit ng mga lumabas. Nakakahiyang ibenta. Para sa akin, kaya ko pang ikip, so kinip ko. Hanggang sa, may magandang kangal, bili ako. Opo. Hanggang sa dumami sila. Opo. So kung ako papapiliin, gusto ko konti lang. Tapos puro quality na siya. Actually, mahirap mo nga rin sabihin yung quality kasi pag nabili mo na, kung paano kung lumaki hindi quality. Meron yung in terms of breeding na maganda tong batch na to, pero yung sumunod. Meron Meron Pwede ganun. rin po yun. Opo. Pwede rin Depende yun. po kasi sa health nung duck or nung mother nung pup. Okay. Parang ano din, di ba? Opo. Parang- Okay, so kailangan po nila talaga i-consider. Okay. Okay, lahat naman natanong na, Madami naman palang na nasagot na.
Sige, habang naghahanap ka ulit, ano pang, iisip ako ng question pa, Zeke, sa'yo. Pero I think madami tayong na-cover ngayong gabi. Opo, Yeah, dami po. madami. Sorry. Madami Madami. tayong na-cover ngayong gabi. Siguro yung mga nanonood ngayon, if there are mga questions pa, Opo. obviously, ang mangyayari dito is, kailan mo ipopost ba tong anong to? Next week. Next week. Oo. Mabilis mo mabilis po mag-edit pala. si ano. Actually, Ito. ang maganda dito, nag-ano naman tayo, may pre-edit na tayo. Yeah, oo. Eto kay Yana Olaso, last na to. Magandang question ba yan? Magandang question. Pinili mo eh. Siguro yung mga nagtanong ngayon, bigyan natin ng ano, Ayan. gift them, no? Oo, bibigyan Madami natin. sila pero yung mga napili mo lang na. Oh, Boss Amo, anong pet peeve mo? Yun. Ayan. Okay. Bago ko sagutin yun, kayo muna, meron ba kayong pet peeve? Sa aso to, regarding sa pag-aaso. Sa aso, regarding sa pag-aaso, wala kasi ano lang ulit ako. Ngayon lang ulit ako nag-start na ano. Akala ko sasabihin mo ano yung pet peeve. Ay, hindi. Wala akong ano kasi kakaano ko lang eh. Ikaw, Zeke. Ako sir sa ano, sa pag-aaso po ba? Oo, sa pag-aaso. Yung mga basher na ano, na hindi naman nila alam yung situation, pero nagbibigay ng unsolicited na advice. So medyo ano yun, masakit sa mga owners. Oo, no? Dinajudge ka. Especially kung ang goal mo lang naman is to share, di ba? Correct. Share ng- Ako naintindihan ko yung, actually nabasa ko yun sa ano mo, isang post mo. Opo. And I completely agree 100% na alam mo nung ito ano to. One of my stays nung nasa LA ako, nagkameron doon ng riot, ng gulo. This was in the 90s. Anyway, it's a long story, police brutality. Nag-riot yung buong LA. Alam mo yung ano, yung binugbog. Ang sabi lang niya, can we all just get along? Yun lang. Isang sentence. Lahat naman tong ginagawa na pagbablog is for the betterment. Sometimes you might sound like you're, know it all. Yeah, know it all. Yun ang tingin ko na may misunderstood. Hindi nila na masyado naintindihan na yung sinasabi mo and sinashare mo is something na kuha mo from your own experience, which you are entitled to. Kasi experience mo yun eh. Tama po. So no one, I don't think, again, opinion ko lang to, as someone representing the public, na hindi naman siguro fair din na magko-comment ka and magagalit ka sa isang tao, pero ikaw, wala ka namang 40 aso. And you've never experienced how it is to have 47 dogs. 47. Oh. If you've never had 47 dogs, and then you make a comment about someone na may 47 dogs, I don't think it's fair. Kung minsan nakakapikon, no? Actually, most of the time nakakapikon. Yeah. Pero ako, nasanay na ako dun. Na parang iniisip ko, mas maganda na kesa nang babash kayo dyan, why not respect the opinion? Yep. Oh. And then, parang, ang liit ng Pilipinas, ang liit ng mundo. Right. And even if you really disagree dun sa ito yung magandang platform. Yeah. Kasi ito yung gusto natin. Kung meron, baka may na-miss tayo, hindi natin alam, di ba? Parang iniisip ko, paano kung nagkaisa lahat, no? Lahat ng dog lovers, so. Opo. Kahit na iba-iba opinion natin, magsama-sama tayo, pagsama-samahin natin lahat ng magaganda. Correct. Tama. Di ba? Parang ang suabe nun. Pagsamahin niya maganda for the betterment of, babalikan natin ulit, para for the betterment of the dog owner, para mas maging responsible dog owner. At the same time, maging mas masaya yung buhay ng aso. Ako, ito yung pet peeve ko. Next slide. Yan. Next slide, AJ. Ito yung pet peeve ko. Yan, naalala niyo yan? Actually, hot topic to ngayon. Yan, yung asong walang leash. Yun ang ayaw na ayaw ko talaga. Talagang, Pero meron dito kaninang asong walang leash. okay lang yun kasi responsible dog owner, sumusunod Correct. sa kanya yung dog. Yan. Eto talaga, pag napanood niyo yung video na yan, yung owner niyan, Parang wala lang sa kanya. parang wala lang sa kanya. Hindi niya nakikita yung danger na Tapos yung aso niya nakagat na, 2, 3 na nakagat sa amin. Meron ng motor na na-aksidente kasi yung aso niya is naka-off leash lang. Ayun, yun ang pet peeve ko. Parang dito ngayon, so at least yung sinabi mo na yan, kasi nung dito sa Domos, lang natin, nagpo-promote din tayo ng dog park, no? Wala namang it's no cost to them
Actually, we're trying to build a community. Kaya natuwa ako kung sinama mo yung tropa mo na meron mga... Kasi wala namang, it's not like I'm charging you to use the dog park. No? Opo. Eh, cafe doon, dito daan muna kayo, bili kayo ng kape, Opo. tapos doon kayo tumambay, dalhin niyo yung Opo. aso. Masaya ako, madami na akong kilalang kanikorso ngayon. Opo. Having said that, yung mga ibang hindi naman... Siyempre, dadalhin mo yung kanikorso mo doon pag meron dong aso na off-leash. Opo. Diba? Gulo po yun. Gulo yun. Opo. Yung aso mo, yung korso mo, hawak mo. Paano ngayon yung isa? Paano kung sumugod yun dun sa aso mo? So then it becomes a problem. And I don't think people realize that. Yung responsibility ng dog owner, you're responsible for your own dog, but at the same, parang driving yan. Di ba? Safe driver ka, pero yung kasalubong mo, DUI. Di ba? Driving under the influence of alcohol. Pag binangga ka, well, Opo. diba? Ganon din siguro sa pets. Dala mo yung aso mo, responsible ka. Kaya in a way, I agree dun sa sinabi mo. Unless you're 100% sure na yung aso mo ay proven and tested, Opo. na talagang 100 times wala talagang incident. Pero kami sa group po namin, talagang po kami dyan, ayaw namin ng mga naka-off-leash talaga. Trained man or untrained. Correct. Okay, ito. Meron akong situational question. Na-skip ko to. Para sa inyong dalawa. Uy. Halimbawa, nagda-drive kayo ng sasakyan nyo. Nasa Aguinaldo Highway. Nakakita kayo ng aso. Nasagasaan. Nasagasaan yung aso. Na-witness mo. Na-witness mo. Oh, wow. Anong gagawin mo? Ako sir, depende ako kung nagmamadali ba ako or hindi. Kasi syempre, circle of life. Kumbaga, meant to be siguro mangyari yun. Meron mga tao talaga na designated para gumawa ng rescue. So, kung may pagkakataon po ako na rescuing ko. Titigil ka? Kukuhanin mo? Depende kung sa index po yun. Hindi na. Halimbawa, inner roads. Kukunin mo yung aso. Sa akin, sir, yun nga po, depende kung nagmamadali ba ako. Pero most of the time siguro hindi. Hindi. Ako, hindi rin ako I don't think I'm in that level yet. Wala kayo. Oo, gano'n, no? Hirap maging honest, no? I don't think I'm in that level. Hindi ko kasi ma-imagine na may nakita ako, well, yung mga so far na witness ko, hindi ko na witness, pero nakita ko after the fact na ibang, kasi yung asong tinamaan, tapos medyo may napali, tapos narinig mong umiyak, tumakbo, tapos limping na. Iba yun sa ibang nakikita ko na parang sa Australia, we have kangaroos, no? Madami ako nawi-witness doon na roadkill. Kita mo talaga, Opo, tama po. nasa tabing daan talagang nagbo-bloat na nga eh. Kasi nasagasaan. Yung sa aso, personally ako, hindi ko pa nakikita yung sarili kong may nakita akong Then, ire-rescue mo. natumba, tapos nasaktan, tapos titigil ako, tapos hindi ko pa nakikita yung sarili kong Pero kahapon po nung ito naman di naman po nasagasaan. Na-trap lang po siya dun sa may drainage. Pero yun, again, meron talagang mga tao na designated para mag-rescue na. So, in a way, tumulong. Siyempre, tinawagan po namin yung mga tao na dapat bumaba doon para i-rescue yung aso. Ako ilang beses na ako naka-witness niyan, yung mga nasagasaan, o kaya yung mga tuta na nasa yung daan. malapit yung makita mo. Ayun. Yung Ayun, gano'n. yung pwede ko po yun. Pwede ko po siguro yung tigil. Ako ako laging laging cost. Pag kinuha ko patay, naman ako. Ang dami ko ng aso. So, talagang pikit mata. Diretso. Pero nakakaawa po talaga. Nakakaawa kung saan nakakaawa. Mag-worry ka. Hindi, totoo yun. Yeah. May guilt ka kasi nakita mo. Lalo na yung sinabi mo, kung puppy, walang kaalam-alam yun. Di ba? Yung Very innocent po. innocent na tatawid na gano'n, ibang usapan Kung yun. din po yung mga irresponsible owner na hayaan mo yung aso mo talaga na nasa kalsada. Pero yung papi na sinasabi ko, nung dinaanan ko, sa may tulay yun doon talaga tapunan Nung una, dinaanan ko, pikit mata. Nung nasa bahay na ako, sabi ko, balikan natin. Pagbalik ko, wala na. Wala Nakuha na rin. Wala na yun. Wala na. So anyway, Yun na ang tanong ko. Ikaw, meron ka pa? wala na. Actually, madami tayo na pag-usapan. We've been talking a while
sana itong episode na to meron ng konting nagkameron ng konting liwanag sa mga tao kasi obviously naka-focus lang tayo sa Turkish breed ngayong gabi. Opo. And even big dogs for that matter. Meron pa ako. Isa na lang. Meron pa ba? Kay Zeke. Adopt, don't shop. Anong mo? Anong palagay mo? Depende kasi sir, ako, kung may dream dog ako, talagang hindi mo naman yung papa-adapt eh. Let's say, yung mga alabay, wala naman nagpapa-adapt ng alabay, so shop ako. Saka po depende pa rin sa purpose. Kasi kami po, nag-a-adapt din po kami. May mga rescue dogs po kami na nandun po sa office namin. Again, meron po ako ng mga aso na adopted, meron din po ako ng aso na binili. Which is, Pero hindi kayo stricto na adopt, don't shop. Siyempre, definitely wala tayo doon. Kasi breeder and then nag-import tayo. hindi po ako stricto sa ganun. Kasi I believe na rights po ng every person na makuha nila yung dream dog nila. So, hindi nila yung makukuha sa adoption lang. Bibili talaga sila. Okay. So again, kung wala na tayong Okay na, we would like to thank you ha. Thank you ulit. Thank you po sa pag-invite. Galing ha? Galing. Thank you ulit. Hindi ginawa ko yan, medyo malayo eh. Aba. Pero mamaya na. Thank you po. Thank you Zeke. Thank you sa tropa mo na nag-join ngayon Oo, sa atin. dito. grabe. Dito sila. Palakpak. Na-focus na ba sila? Core group, si Sir Totoong. Focus na. Pwede po ba ako mag-shoutout, sir? Oo, Sige, pwede. shoutout. Shoutout ko sila Sir Miguel Alfonso, si Richard, saka si Sir Pao, and Sir Charles. Yan. Which makikilala ko din sila kasi... Sayang hindi po namin kasama si CJ Arboleda, anak naman po ni Doc Ah, si Doc Atoy. yes. Okay. At least, ini-invite ko yung tropa ulit na kasi kung ang event natin next year pa, matagal pa yon. Sabagay, November, ano na ngayon? November 21. Nai-guess natin yung mga yan Oo. Opo. dito. Oo. Pero kailangan po muna ng kennel visit. Kennel visit. Yeah. Okay. So, with that, I turn it With over that- to Boss Amo Melbs. Oh, maraming salamat sa mga nanood. Oo. Watch out sa Watch out episode sa next episode 2 ng Supero Podcast Live. Supero Podcast Live. Bye! Yes. Oh, teka lang, cut natin. Di natin na-shoutout si ano. Teka lang. Nasa tabi, dito ka kasi sa game. Shoutout natin si ano, itong Okay, ito dog ba, ito ba? walker. Pakita natin. Pakita natin. Dali mo kaya dito. Dali mo yung duck dito. Oo. I-edit pa naman to, pwede pa yan. Yeah, oh. Shout Pwedeng out isingit kay... yan. Okay, one off. Take tayo. Take time. So, nandito tayo. Rolling, rolling. Tingin tayo, rolling. Ayan. So, shout out kay... Ano na nga? Dog Walker Las Piñas. So, Dog Walker Las Piñas. Nandito rin, isa sa mga unang dumating yan. kaya nga lang, hindi lang dog ang dala eh. May dalang bibe eh. Oo. Diba vlog natin to? Pupuntahan natin to. Maganda to kasi ngayon lang ako nakakita na sabagay, nag-walk tayo ng kabayo kasama. Oo. Pero ito iba eh, duck eh. Oo, ito duck, iba to, no? And to see a dog na kasama yung babe. So, magkasama sila pag Okay. Siyang Gusto kong ma-meet ng duck si Kim. Oo. Yung aso ko. Si Argus at saka si ano pangalan? Kaiju po. Kaiju. Oo. Si Kaiju. Salamat sa pagpunta. Thank you ha sa pagpunta mo. Malaking bagay. Yan. Interesting. Interesting. Okay. Dog walker eh. 10 dogs ba sa isang araw? Sundot na gusto lang magka-dog walk. So, interesting. Anyway, madami tayong nga kaibigan. Obviously, kayong dalawa pareho. I'm sure this network of guests, Opo. dadami to. Dadami to kasi dito pa lang ngayong gabi pa lang, dami nang nagsabing, oy, si ganito, nag-guest din yan. I'm sure between the two of you, ako medyo bago talaga.
But I'm sure between the two of you, madami tayo magiging guest dito na makakatulong sa pagdating sa, I hate to use the word educating kasi lahat marunong. Right? Salamat, boss. But at least creating a community na iisa ang goal. Right? Okay? And with that, again, thank And you. with that, thank you. Okay na.